marahil hanggang sa katapusan ng aking buhay. Hindi ko malilimutan ang hapon na iyon, isang hapon na dahil lamang sa isang bag, nakatanggap ako ng 3 malakas na sampal sa gitna ng isang siksikang mall sa Maynila. Sa harap ng napakaraming estranyo, hindi ko kailanman naisip na ang lalaking malapit ko ng pakasalan ay magagawang itaas ang kamay sa akin ng may ganoong kalamigan at walang anumang pag-alangan. Nang hapon na iyon, matapos ang ilang buwang sunod-sunod na overtime sa trabaho, nagpasya akong bigyan na regalo ang aking sarili na isang bag na gawa sa tunay na katat. Hindi ito isang international na luxury brand na may napakamahal na presyo, kundi isang dekalidad na bag na ang halaga ay kasya sa pra na aking naipundar. Matagal ko na ring pinaplano ang aming kasal sa pinakamaliit na detalye, inaayos ang bawat gastos at nagtitipid sa lahat ng aking magagawa. Para sa akin, ang bag na iyon ay hindi isang aksaya, kundi isang maliit na gantimpala sa aking sarili bago ako humakbang sa buhay bilang asawa. Natatandaan ko pa rin ng husto ang pakiramdam ng kaligayahan ng maingat na binalot ng tindera ang bag. Ngumiti pa ako, nag-isip na matapos akong maging asawa at manugang, bihirang magkaroon ng pagkakataon na bumili ng ganito para sa aking sarili. Nang lumabas ako sa tindahan, nakita ko si Andres, ang aking nobyo na nakatayo ilang metro mula sa akin, nakatiklop ang mabisig niya, nakatuon ang tingin sa bag sa aking kamay. Ang kanyang ekspresyon ay walang anumang kagalakan o kuryosidad, tila sa katunayan para bang nakagawa akong malubhang krimen. Balak ko sanang ngumiti at magbiro sa kanya, ipakita na binili ko ang bag gamit ang aking sariling ipon. Ngunit bago ako makabukas ng bibig, tinanong niya ako ng may malamig na boses, saan mo nakuha ang pera para dito? Medyo nagulat ako, ngunit sumagot ako ng may kalmadong tinig. Galing sa aking sariling trabaho, Andres, pera na aming natipid mula sa aking ipon. Akala ko ito ay isang napakanatural na sagot. Hindi ako humingi ng pera sa kahit sino, wala akong utang sa kahit sino, ginagamit ko lamang ang bunga ng aking sariling pagsisikap. Ngunit halos hindi pa ako natatapos magsalita pa ang unang sampal ay tumama sa aking mukha, natigilan ako. Tila nagelo ang buong katawan ko habang nangangalay at umaling-aungaw ang aking tainga, nangit-nanggit si Andres. Ang perang iyan ay dapat gamitin para sa pasalubong at regalo ng pasasalamat para sa aking ama at ina, at ginagastos mo ito ng ganito, kang makasarili. Hindi pa ako nakakagawang reaksyon, hindi pa ako nakakahuma nang dumating na ang ikalawang sampal. Umikot ang aking paningin. Ang tindera na nasa likuran ko sa pintuan ng tindahan ay nanonood ng walang galaw, nakanganga. Ilang taong dumaan ang tumigil at tumingin sa amin ng may pagkagulat. Ang ikatlong sampal ay halos nakpabuwal sa akin. Hinawakan ni Andres ang aking pulso ng may lakas. Ang kanyang boses ay isang magaspang na bulong. Kung ganyan ka makasarili, hindi na tayo kailangang magpakasal. Ikakansela ko ang kasalang ito. Narinig ko ang bawat salita ng malinaw. Ang bawat salita ay parang malamig na talim. Ikakansela ang kasal dahil lamang bumili akong bag gamit ang aking sariling pera. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa kanya, hindi nang may galit o takot, kundi nang may malalim na kabiguan na nanggagaling sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay hindi na ang lalaking minsan ay nagsabing mahal niya ako, na nangako na magtatatayong buhay sa aking tabi. Sa harap ko ay isang estranyo, kontrolador at kuripot. Nagtanong ako ng may mababang boses, halos walang hininga, kailangan ko bang humingi ng pahintulot para gamitin ang aking sariling pera? Hindi ito isang hamon, kundi para lamang kumpirmahin ang kakaibang katotohanan kung saan ako naroroon. Ngunit si Andres ay sumigaw lamang. Walang pagpapahalaga sa katotohanan na nasa pampublikong lugar tayo. Pagkatapos nating magpakasal, ang iyong pera ay pera ng pamilya ng iyong asawa. Kailangan mong matutunan ang mga prioridad. Ang aking mamagulang ay nag-alay ng kanilang buhay para palakihin ako, ikaw, na malapit ng maging manugang nila, ay walang kahit konting pagalang. Lumamig ang aking puso nang marinig iyon. Ang bunga ng aking trabaho,
ay automatikong itinuturing na isang asset na dapat ibigay sa pamilya ng aking asawa. Bigla akong natanto na ang bag ay isang pagdadahilan lamang. Ang tunay niyang gusto ay ganap na kontrol sa akin. Luminggong ako sa paligid. Nakita ang gatingging nga kuryosidad at waning ataw. Naramdaman ko na hindi lamang ang aking mukha ang nasampal, kundi pati na rin ang aking dignidad. Gayunpaman, sa halip na umiyak o makipagtalo, ngumiti lamang ako. Isang tawa na nagpapatahimik kay Andres ng ilang segundo. Marahil ay akala niya ay mamamanhik ako o magpapakita ng pagsisisi. Ngunit hindi. Ang tawang iyon ay ang eksaktong sandali ng aking pagkagising. Natanto ko na kung magtatahimik ako ngayon, kung hihilingin kong paumanhin sa paggamit ng aking sariling pera, gugugulin ko ang natitirang buhay ko sa pagiling ng pahintulot para huminga, para mabuhay, para maging ako sa loop ng isang pamilya kung saan makikita lang ako bilang isang taong puno ng obligasyon. Patuloy na nagsasalita si Andres tungkol sa mga responsibilidad, tungkulin at kung paano maging isang magandang manugang, ngunit hindi ko na siya maririnig pa. Sa aking isip, isang pag-isip lamang, kung bago pa man ang kasal ganito na, paano pa kaya pagkatapos, ang 3 sampal na iyon ay sumakit ng pisikal. Ngunit ang mas masakit ay ang pag-aalam na halos pumasok ako sa isang kasal kung saan ganap na mawawala ang aking sarili. Maingat ko itong pinakawalan ang kanyang hawak sa aking pulso at yumuko para kunin ang aking bag na nahulog. Direkta akong tumingin sa kanyang mamata at tahimik na sinabi, "Gusto mong ikansela ang kasal? Sige, ngunit hindi mo na kailangang mag-abala." Nagulat siya, malamang hindi niya naunawaan ang ibig kong sabihin. Wala na akong sinabi pa. Lumiko ako at lumakad palayo, iniwan ang kaguluhan ng mall. Nangangalay pa rin ang aking mukha, ngunit kakaiba ang aking puso ay parang mas magaan. Hindi niya alam na sa susunod na 24 na oras, ako mismo ang opisyal na magpapahayag ng pagkakansela ng pinagsamang puso. At ang desisyong iyon ay hindi lamang magpapamutla kay Andres sa takot, kundi pati na rin pipipilit sa buong pamilya niya na makita ang kanilang sariling kasinungalingan. Lahat ay nagsimula sa 3 sampal na iyon. 3 sampal na nagpagising sa akin bago pa mahuli ang lahat. Lumabas ako sa mall na iyon na nanginginig pa rin ang katawan. Ang aking mapisngi ay parang apoy. Hindi agad akong umiyak. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil nasa pagkamangha pa rin ako, hindi makapaniwala na tunay na nangyari iyon. Sinasabi nila na may mga epekto na napakalakas na unang nagpapahinto sa tao. Pagkatapos lamang na makarating sa bahay, at may sara ang pinto, ay umaapaw ang lahat ng emosyon. Iyon ang eksaktong nangyari sa akin. Umupo ako ng mag-isa ng matagal, tinitignan ang bag sa ibabaw ngesa na parang katibayan ng isang krimen. Pagkatapos, sa aking isip, ang mapiraso ng malumang alaala ay nagsimulang bumalik. Para bang pinipilitan ako ng tadhana na suriin ang buong kasaysayan namin mula sa simula para maunawaan kung saan ako nagkamali. Nakilala ko si Andres sa pamamagitan ng isang pinsan. Sinabi niya na siya ay isang mabuting lalaki, may matatag na trabaho at mula sa isang kagalang-galang na pamilya sa lungsod. Noong panahong iyon, matagal na akong lumampas sa 30 taong gulang. Ang aking mamagulang ay hindi kailanman nagpapresure sa akin, ngunit paminsan-minsan ay bumibuntong hininga sila, na komento na oras na para makaroon ako ngang kasama sa buhay. Hindi ako kailanman isang taong labis na romantikong naniniwala sa pagmamahal sa unang tingin. Nag-iisip lamang ako na ang makahanap ng isang matrabahong tao at magtayo ng isang nakaayos na pamilya ay sapat na. Si Andres ay 4 na taon na mas matanda sa akin at nagtatrabaho bilang sales manager. Sa aming unang pagkikita, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang malinaw na nagsasalita. Mapanmasid siya at alam kung paano mamuno ng isang pag-usap. Hindi siya pabigla-bigla tulad ng ibang lalaking nakilala ko, ni malamig o malayo. Tila siya ay may magandang ugali at nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Sa simula, lagi siyang sumasundo sa akin sa trabaho,
Nagdadala ng maliliit na regalo at laging nagtatanong kung ano na ang nangyari sa aking araw. Isang beses, kailangan kong manatili ng huli sa pag-ayos ng accounting closing ng kumpanya. Hinintay niya ako sa isang kalapit na coffee shop. Nagpadala ng simpleng mensahe, gawin mo ang lahat ng may kapayapaan, hindi mo kailangang magmadali, kaya ko pang maghintay. Nang mabasa ko iyon, lumamig ang aking puso. Naisip ko na ang isang matiyagang lalaki tulad niya ay tiya na magpapahalaga sa akin. Minsan ay nagsasabi siyang pariralang tila nakpapakita ng hino na pangako sa kinabukasan. Hinahangaan ko ang mga babaeng may malakas na pakiramdam sa pamilya. Nang marinig ko iyon, ngumiti lamang ako. Sino ang hindi nagnanais ng isang maingat at dedikadong tao sa tahanan? Dati na akong sanay na alagaan ang lahat ng nagsasarili, kaya akala ko ay natural na paglipat ito. Nagtatrabaho ako bilang accountant sa isang katamtamang laking kumpanya ng mga materyales sa konstruksyon. Ang aking sahod ay hindi kayamanan, ngunit matatag at nasa oras. Matagal na akong nagsasarili. Ang aking pamilya ay hindi mayaman at hindi ako kailanman umasa sa kahit sino. Mayroon akong sariling ipon, hindi masyadong marami, ngunit sapat para bigyan akong katatagan sakaling may hindi inaasahang mangyari. Lagi akong naniniwala na ang isang babae ay maaring maging malambot, ngunit kailangan niyang mapanatili ang kanyang dignidad at kakayahang suportahan ang kanyang sarili. Hindi ko kailanman nakita ang kasal bilang isang pinansyal na suporta. Gusto ko lamang ng isang tunay na tahanan kung saan mayroon pagkakaisa. Nang naging seryoso ang relasyon, nagpasyang makita ang dalawang pamilya. Ang unang pakikita ay naganap sa bahay ng mga magulang ni Andres sa Quezon City. Ang kanyang ina, si Ate Nena, na iginagalang ng lahat bilang Nanay Nena, ay perpektong nakaayos, may buhok na nakatali ng maayos. Sinukatan niya ako mula ulo hanggang paa ng may tingin na parang sinusuri ang isang produkto. Ang tahimik na pahatol na iyon ay nagpagulo sa akin, ngunit pinanatili ko ang magalang na postura. Halos hindi pa kami nakaupo at nagpunta na siya diretso sa tanong, nang may malambot ngunit matalas na boses, magkano ang iyong buwan ng sahod? Natigilan ako sandali. Karaniwan, ang mga magulang ay nagtatanong tungkol sa propesyon, sa rutina o sa kalusugan ng magiging manugang, ngunit siya ay diretso sa pera. Tumingin ako kay Andres na umaasang sasabihin niya ang isang bagay para mapagaan ang kalagayan, ngunit ngumiti lamang siya ng pababa na parang ang tanong na iyon ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. Sumagot ako ng may katapatan dahil akala ko ay walang saysay ang magtago. Tumango lamang si Nanay Nena nang may malamig na paksang-ayon. Iniimbak ang impormasyong iyon tulad ng taong nagtatala ng numero sa isang talaan. Pagkatapos ng hapunang iyon, inuwi ako ni Andres. Sa daan, hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Ganyan talaga ang aking ina, gustong malaman ang madetalye, ngunit sa kaibuturan nito ay mapagmahal siya sa mga taong bahagi ng pamilya." Pumayag na lamang ako dahil ayaw kong simulan ang aming landas ng may pagdududa. Ilang araw pagkatapos, dumating ang kanyang pamilya sa aming bahay para sa formal na panliligaw. Ang kalagayan ay maligaya. Nakipag-usap ang aming mga magulang, nagtawanan, at binati kami ng mga kamag-anak. Naramdaman ko ang napakalaking ginhawa, na sa wakas ay tama na ang mga bagay. Gayunpaman, mula sa pakikipag-iisang dibdib ay nagsimulang palakasin ni Andres ang matalumpati tungkol sa mga tungkulin ng isang perpektong manugang. Sa simula, mga banayad na komento lamang. Kapag nanirahan na tayo malapit sa bahay ng aking mamagulang, subukan mong magsalita ng mas malambot sa aking ina para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Nakikinig ako at sumasang-ayon, naunawaan na ang pakikisama ay nangangailangan ng mapagsasaayos. Gayunpaman unti-unti, nagbago ang tonong nga pag-usap ni Andres. Nagsimula siyang paulit-ulit na sabihin, inialay ng aking mga magulang ang lahat para sa akin. Kapag naging asawa ka na, kailangan mong ilagay sila bilang pinakamataas na prioridad sa iyong buhay. Sa pakikinig niyan, sinubukan ko pa ring makita ang positibong aspeto.
Hinahangaan ko ang katotohanan na siya ay isang dedikadong anak. Naisip ko na ang isang lalaking lubos na gumagalang sa kanyang mga magulang ay magiging isang responsableng asawa. Gaano ako kahangal. Hindi ko napansin na sa pagitan ngang pagalang sa mga magulang at ganap na pagpawi nga asawa, may isang manipis na linya at ginagamit ni Andres ang dahilan ng debosyon sa pamilya para hubugin ako sa kanyang pagkamasunurin. Habang papalapit ang petsa ang kasal, napansin ko na ang aming mapag-usap ay halos eksklusibong umiikot sa isang paksa, pera, mas partikular ang aking pera. Hindi siya kailanman nagtatanong ng direkta, ngunit gumagamit ng huwat na pinansyal na pag-aalala para sumiyasat. Magkano ba ang eksaktong mayroon ka? Ano ang iyong bahagi sa budget ng kasal? Pagkatapos nating magpakasal, kailangan nating i-centralize ang aming pinansyal na pagpaplano. Tila isang hinog at nakatutok sa kinabukasan na tao siya. Gayunpaman, nagsimula akong mapagambalahin ng katotohanan na hindi siya kailanman nagtatanong ng magkano ba ang mayroon tayo, kundi lagi niyang binibigyang diin ang magkano ba ang mayroon ka. Hindi niya iminumungkahi na resolbahin namin ang mga bagay ng magkasama, inutos niya na mag-angkop ako sa kanyang mga prioridad. At tuwing sinusubukan ko na talakayin ang aking sariling mga plano, inililipat niya ang pokus sa mga regalo na dapat naming ibigay sa kanyang mga magulang o sa kanyang mga responsibilidad sa kanyang pamilya ng pinakmulan. Kahit gayon, sinubukan ko pa ring magpakalma. Naisip ko na sobra-sobra ang aking pagiging sensitibo o ang stress ng kasal ay nakakaapekto sa aking pagpapasya. Sinabi ko sa aking sarili na ang mga lalaki ay marahil ay mas praktikal pagdating sa pinansyal na bahagi. Ayaw kong mag-alaga ng mga pagdududa tungkol sa aking magiging asawa at ayaw ko ring mag-alala sa aking mga magulang. Sinubukan kong tingnan ang lahat sa pinaka-optimistikong paraan, ngunit hindi ko naisip na lahat ng iyon ay simula pa lamang ng isang network ng tahimik na kontrol na tinahiin nila sa paligid ng aking buhay. Sa eksaktong sandaling naniniwala pa rin akong lumalakad sa isang mapagmahal na tahanan. At ang hapon na iyon, na may 3 sampal sa mal, ay nakpunit ng lahat ng kalusian na pinaglahawin ako sa hubat na katotohanan, naktiwala ako sa maling tao. Pagkatapos ng pakikipag-isang dibdib, tila lahat ay napakabilis lumipas. Tinatrato na ako ng mga tao bilang magiging asawa ni Andres habang sinusubukan ko na mag-angkop sa bagong papel na ito. Patuloy akong ginagtrabaho ng gihusto, nagtipidinige bawat sentsimo at nagplanong gimigagastos. Gayunpaman, mula nang isinuwat namin ang nasingsing ng pakikipag-iisang dibdib, ang pag-ugali ni Andres ay dramatikong nagbago. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa aking pagod o sa aking rutina, kundi paulit-ulit lamang siyang nagpipilit tungkol sa kung paano dapat namin pamahalaan ang mga pinansyal at sa tesis na ang mag-asawa ay dapat maging isang solong pinansyal na unit. Isang gabi, habang nakikipahapunan kami sa aking bahay, pabaya-bayang tinanong ni Andres, saan mo inilalagay ang iyong bangko passbook at ang iyong card? Itinaas ko ang aking ulo, nagulat. Karaniwan, ang matao ay nagtatanong kung mayroon kang mapuhunan, hindi kung saan mo pisikal na inilalagay ang ma-access. Ngumiti ako ng walang kagalakan para itago ang kakulangan sa kaginhawahan. Pinamamahalaan ko ang lahat sa pamamagitan ng app ng bangko sa aking telepono. Tumango siya na parang nakuha na niya ang impormasyong nais niya at nagdagdag ng may parehong pabaya-bayang tono at ang iyong password at security key. Isinusulat mo ba ang mga ito sa isang madaling mahanap na lugar? Iniwan ko ang mga kubiertos sa plato at siniseryoso ang pagtingin sa kanya. Bakit mo gustong malaman ang madetalyeng iyon ngayon, Andres? Natawa si Andres, sinubukang magpahinga. Uy, mag-aasawa na tayo. Ang asawa at asawa ay nangangailangan ng ganap na transparency. Gusto ko lang malaman para makapag-organisa ng aming pinansyal na kinabukasan ng pinag-isa. Sinubukan kong mapanatili ang kalmadong lagay ng isip. Ayaw kong gawing isang tabu ang pera sa pagitan namin, ngunit naramdaman ko ang isang kaba. Para bang may isang tao na sumusubok na puwersahing makapasok sa aking privacy. At sa katunayan,
Ilang araw pagkatapos, iminungkahi ni Andres na pagsamahin ang lahat ng pera na nakalaan para sa kasal sa isang joint account na kontrolado niya. Ang katuwiran ay tila makatuwiran. Kung ang pera ay pinagsama, mas madaling subaybayan ang mabayad. Hayaan mo akong pangasiwaan ang lahat para walang mawawala. Nag-isip ako ng ilang segundo at sumagot ng may pag-iingat. Mas gusto ko na panatilihin ang aking bahagi ng pera sa ilalim ng aking pamamahala sa ngayon. Habang lumilitaw ang mga gastos sa kasal, magbabayad tayo ng magkasama. Hindi ako komportable sa pag-iwan ng lahat ng kontrol sa isang tao. Sinabi ko iyon hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil lagi kong pinamamahalaan ang aking sariling mga account ng may pakukonsulta. Naniniwala ako na ang isang kasal ay itinayo sa pamamagitan ng mutual na dialogo at hindi sa isang partido na hawak ang lahat ng kapangyarihan ng desisyon habang ang isa ay sumusunod lamang. Hindi nagtalunan si Andres sa oras. Nanatili siyang tahimik ng ilang araw, nagpapakita ng tahimik na kalamigan para parusahan ako nang hindi nasasaktan ang kanyang sariling pagpapahalaga sa sarili. Hanggang sa isang gabi, nagpadala siya sa akin ng maikling ngunit mabigat na text message, "Gusto mong maging asawa ko, ngunit nagpapakita ka pa rin ng napakatipid at pagiging individualistic." Nang mabasa ko ang mensaheng iyon, kumulo ang aking tiyan. Ang salitang kuripot ay tila nakakasakit, para bang inakusahan niya akong pagiging makasarili, naktagong magabagay at hindi pagtitiwala sa kanya. Agad akong tumawag para linawin, "Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot, Andres. Gusto ko lang na ang bagay ay transparent at desidido ng ating dalawa." Mahigpit akong pinutol ni Andres. "Paano magkakaroon ng transparency kung pinagsisikapan mo na panatilihing hiwalay ang kontrol sa pera? Kung ang isang mag-asawa ay nagpapanatili pa rin ng ganitong uri ng mga sikreto sa pananalapi, ano ang punto ng pag-asawa?" Nagsimula akong pakiramdam na nababaon, ngunit sinubukan pa ring balewalain. Naisip ko na ang mga lalaki ay marahil ay mas mapagmataas pagdating sa mga bagay na ito. Mas magaling akong maging matiyaga para maiwasan ang mas malalaking away. Ngunit hindi natihilang makaproblema doon. Mula sa insidenteng iyon, si Nanay Nena ay nagsimulang tumawag sa akin ng mas madalas. Sa simula, nga ordinaryong usapan lamang tungkol sa trabaho o sa progreso ng mga paghahanda. Natutuwa ako, inaakala na sinusubukan niyang lumapit. Ngunit hindi maiwasan, ang pag-usap ay laging napupunta sa pinansyal. Nagbibigay siya sa akin ng payo ng may tonong nagdidiktang ang gaganap na tuntunin. Ang isang babaeng pangpamilya ay dapat marunong magtipid para sa mga interes ng tahanan ng asawa. Malapit ka nang maging isa sa amin, kailangan mong isantabi ang mga walang saysay na gastos. Ngumiti akong mapait at sumagot, "Oh, Nanay Nena, naunawaan ko." Nagpatuloy siya ng may malambot, ngunit matalas na boses. "Pagkatapos ng kasal, ang ideal ay ang iyong isasalin ang iyong buong sahod kay Andres. Ang mga lalaki ay may mas malinaw na ulo para pamahalaan ang mga puhunan at malalaking gastos. Tayo, mga babae, ay napaka-emosyonal. Gumagastos ng may impulso at nailawan ng mga walang kabuluhan. Sa pakikinig niyon, naramdaman ko ang aking likod na lumamig. Sa unang pagkakataon, malinaw ang aking pakiramdam na hindi ako naghahanda para sa isang unyon, kundi para ibigay ang pamamahala ng aking sariling pag-iral sa mga kamay ng ibang tao. Pumunta ako kay Andres upang pag-usapan ito, umaasang sasabihin niya ang isang bagay tulad ng, "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Magdedesisyon tayo ngang ating landas ng magkasama." Ngunit ang kanyang sagot ay malamig at walang malasakit. "Tama ang aking ina. Kung ako ang mag-ayos ng pinansyal, hindi mo na kailangang mag-stress sa mga bills." Tumingin ako sa kanya at nagtataka sa aking isip, at nasaan ako sa kuwentong ito? Nagtatrabaho ako, nagpe-produce akong kita, at ang solusyon para hindi ako ma-stress ay ang sumuko sa lahat ng aking mga karapatan. Mula sa araw na iyon, naging lubhang maingat na ako.
Tumigil na akong ibahagi ang madetalye ng aking mabalanse sa bangko. Hindi na ako nagbibigay nga abiso kapag may bonus ang trabaho at umiwas sa pagsasalita tungkol sa anumang planong pagkonsumo sa hinaharap. Hindi dahil sa pagiging kuripot, kundi dahil sa puro pagtatanggol sa sarili. Naramdaman ko na nakalok ako sa isang kahon kung saan ang bawat hakbang ko, bawat personal na pagpili at bawat tagumpay sa propesyon ay nangangailangan ng paunang pahintulot. Gusto ko pa rin si Andres at nais na maniwala sa aming unyon, ngunit hindi ko na mapanggap ang obsesibong kontrol na nagsisimula na niyang gamitin sa bawat maliit na detalyeng aking pang-araw-araw na buhay. Tuwing bumibili ako ng isang bagay para sa aking sarili, maging isang simpleng lotion o isang bagong blusa para sa trabaho, sinasailalim niya ako sa isang tunay na pagtatanong, magkano ito, saan mo binili, kinakailangan ba talaga ito? Isang beses, bumili akong pares ng sapatos sa isang sal. Nakita niya ang resibo sa ibabaw ng mesa at kumubot ang kanyang no, galit, bakit ka nagbili ng sapatos pa? Malapit na tayong mag-asawa, napakalaki nga gastos natin sa harap. Magtiyakang ipinaliwanag ko, ang lumang makasapatos ko sa trabaho ay sira na, Andres, at ang maka ito ay may makandang diskwento. Hindi niya tinanggap ang katuwiran. Kahit na may diskwento, gastos pa rin iyon. Kung magpapatuloy ka sa makakonsumistang gawin na ito, mabibigo mo ang budget ng aming hinaharap na pamilya. Ang mapagbabatang ito ay dahan-dahang nag-ipon ng tahimik. Iniwasan ko ang mabilis na reaksyon para huwag lumiha ng mga alitan bago ang kasal. Sinusubukan kong kumbinsihin ang aking sarili na siya ay nag-alala lamang tungkol sa aming pinansyal na kinabukasan. Ngunit habang mas sinusubukan kong irationalize, mas naramdaman kong nababaon. Mayroong nga gabing gising ako na nakatingin sa kisame, nagtatanong sa aking sarili, kung ngayon ay kailangan ko nang magbigay ng paliwanag sa bawat pares ng sapatos, paano ang aking buhay kapag ang buong aking sahod ay nasa kontrol na niya? Binabalewala ko ang babala dahil nakatutok ako sa pagawang kasal na matagumpay. Ngunit sa kaibuturan, ang intuisyon na lumalakad ako patungo sa isang bangin ay patuloy na nagbabago sa akin. At nang ang insidente sa mall ay nangyari, natanto ko na hindi ito isang walang saysay na pag-aalala lamang, ito ay isang malinaw na senyales ng panganib. Mula sa mga pinansyal na talakayan, ang kalagayan sa pagitan ko at ni Andres ay hindi na kailanman naging pareho. Sa labas, pinanatili namin ang mga hitsura, ang engagement photoshoot, ang mga pagbisita sa event venue sa Tagaytay, ang pagpili ng menu. Ngunit sa loob, ang aking sigasig sa kasal ay ganap na nawala. Hindi ako isang taong pesimistiko, ngunit habang papalapit ang petsa, lalong naramdaman ko na namiminus-minus ang aking pagka-individual sa pamamagitan ng mga panuntunan at pangangailangan ng kanyang pamilya. Mga isang buwan bago ang kasal, tinawag ako ni Nanay Nena sa kanyang bahay sa ilalim ng pagdadahilang ayusin ang ilang mga huling detalye. Pumunta ako doon bilang pakikiisa. Sa sandaling umupo ako sa mesa ng sala, naglabas siya mula sa isang folder ng isang nakaprint na papel at inilagay ito sa harap ko. Malamig niyang sinabi, ito ang listahan ng regalo ng pasasalamat at pagkilala para sa mga kamag-anak ng aming panih. Kailangan mong asikasuhin ang lahat. Tumingin ako sa papel at nakita ang isang mahabang listahan ng mapangalan na may detalyadong pagtukoy ng mga regalo sa tabi ng bawat isa. Para sa isang malayong tito, isang basket ng ma-import na pagkain. Para sa isang tiya, isang set ng mga kristal na pinggan. Para sa mga pinsan, mga sobre na may cash. May mga panggalan doon na hindi ko kilala o hindi ko kahit kailanman narinig ang panggalan sa aking buhay. Itinaas ko ang aking mata, nagulat. Nanay Nena, patawad po. Ngunit ang pasalubong na ito para sa inyong pamilya ay hindi ba dapat asikasuhin ng pamilya ninyo? Tumingin sa akin si Nanay Nena ng may pagama na parang isang ignoranteng bata na hindi nakakaunawa ng sosyal na etiketa. Ang pamilya ang nobya ang dapat maghanda ang maregalong ito para mukhang maayos ang lahat sa harap ang lipunan. Ang kasal ay nagtatahi ng dalawang pamilya, ngunit ikaw bilang magiging manugang ay kailangang maunawaan ang iyong papel.
Kung magpapakita tayo ng may dignidad, igagalang kanila mula sa unang araw. Ang pahayag na ang aking pamilya ay dapat mag-abuloy ng iyon ay nagpahinto sa akin ng walang salita. Nakita na dati ang aming mamagulang at nahahati sa magastos ngang kasal ng tapat at proporsyonal. Naalala ko ang aking ama na may pagmamalaki na sinasabi, ang aming pamilya ay hindi mayaman, ngunit sisiguruhing ibigay sa aming anak ang lahat ang kinakailangan para mapasok niya ang unyong ito ng may tuwid na ulo. At ngayon, ang listahang iyon ay lumitaw bilang isang imposisyon na nakatago sa likod ng sosyal na etiketa. Tumingin ako kay Andres para humingi ng suporta, ngunit tumango lamang siya, sumasang-ayon sa kanyang ina. Tama ang aking ina, Camille. Asikasuhin mo iyon. Mahalaga iyon para sa ating imahe sa lipunan. Hindi natin gusto na isipin nga mga tao na ang ating pamilya ay kulang sa kakayahan. Ang pariralang ating pamilya ay lubhang nakakatawa. Pamilyang sino, akin o kanya. Huminga ako ng malalim, sinusubukang panatilihing asbalansa ang aking boses. Sa tingin ko, kailangan nating suriin ang mahalagang ito at ang listahang ito. Nakapa-close na tayo ngang badyet batay sa napakasunduan ng aming mga magulang. Ang listahang ito ay labis at lampas na sa kung ano ang makatuwiran. Sinabi ko yon hindi dahil sa sungit, kundi dahil sa isang elementaryong katanungan ng katarungan. Si Andres, gayunpaman, agad na sumimangot ang mukha. Tumataas ang boses niya, galit. Kung ganyan kakakuripot sapra, sino ang gustong mag-asawa sa iyo? Ang pangungusap na iyon ay parang isang tahimik na suntok. Hindi lamang nito ako inakusahan ng pagiging kuripot, kundi naglagay sa akin sa posisyon ng isang tao na dapat magpasalamat sa katotohanang may isang taong handang mag-asawa sa akin. Nanatili ako sa ganap na katahimikan. Ngumiti si Nanay Nena ng may kahihiyan. Iyon ang tipikal na ngiting ang isang taong sanay sa utos at hindi nagpaparaya sa pagiging kinukuwestiyon. Nagdagdag siya ng may huwad na tamis. Ang isang dalaga na malapit nang pumasok sa isang bagong pamilya ay hindi dapat maging masyadong mapagkwestiyon. Gawin ang hinihingi para sa kapakanan ng pagkakatugma ng iyong hinaharap na tahanan. Natanto ko na para sa kanya, ang pagkakatugma ay nangangahulugang ang aking ganap na pagpaproseso at katahimikan. Pagkatapos na araw na iyon, sa bawat pagkikita namin, paulit-ulit ang sermon ni Andres, ang babae ay dapat marunong magsakripisyo para sa kasal. Minsan ay pinansyal na sakripisyo, minsan ay oras, minsan ay personal na espasyo. Isang beses, binanggit ko na nakplaplano akong mapanatili ang isang personal na savings kahit pagkatapos ng kasal bilang reserbang para sa mga personal o profesional na hindi inaasahan. Agad siyang kumubot ang no, personal na reserbang para saan? Maasawa ka na, bakit kailangan mong sariling emergency fund? Dapat ibuhos mo ang lahat ng iyong energy sa kapakanan ng ating pamilya. Bago ako makasalita, tinatapos niya ng matalas. Ang mga babaeng laging nagtatago ng sariling paraan ng pagtakas para sa kanilang sarili ay, sa kaibuturan, makasarili at hindi nagtitiwala sa kanilang kasosyo. Ang marinig iyon ay nagbigay ng malaking paninikip sa aking dibdib. Ang isang emergency reserve ay hindi isang paraan ng pagtakas para maloko ang tiwala ng kahit sino, kundi isang pinakamababang garantiya ng seguridad para hindi ako magiging mahina. Ngunit alam ko na kung mananatili ako sa talakayan, muli akong tatawagin na isang di mapagkakatiwalaang at makasariling nobya. Mula noon, nagsimula akong masusing obserbahan ang tingin ni Andres tuwing nagsasalita ako tungkol sa aking profesional na plano. Sa simula ng aming pagliligawan, sinabi niyang sinusuportahan niya ako. Ngayon, tuwing binabanggit ko ang isang kurso sa espesyalisasyon, isang karagdagang proyekto o anumang ambisyon ng paglago sa karera, nag-aasikaso ang kanyang mukha na parang nagmumungkahi akong isang bagay na ipinagbabawal. Isang araw ay nakomento ako na nais kong hanapin ang isang internasyonal na sertipikasyon sa management accounting para buksan ang napintuan sa merkado. Nagsalita ako ng may ganap na katapatan. Nag-iisip ako na mag-invest sa sertipikasyong ito
para mapabuti ang aming pinansyal na kinabukasan bilang pamilya at hindi maging masyadong nakakonsentra ang bigat ng mga gastos. Agad na sumagot si Andres nang may pahamak, malapit ka ng mag-asawa at nag-iisip ka pa ring mag-aral pa. Nagulat ako sa reaksyon. Ano ang problema sa panyanay na mapaunlad ang sarili? Kinumot niya ang nabalikat. Pagkatapos ng kasal, kailangan mong alagaan ang bahay, bigyan ng atensyon ako at ang aking mga magulang. Kung mag-imbento ka na mag-aral ngayon, mapapagod ka. At sino ang magbibigay na suporta sa aming rutina? Naramdaman ko ang malalim na kalungkutan sa pakikinig niyon. Sinubukan kong magpahinga para huwag magsimulang talakayan. Nobya mo ako, Andres, hindi ang iyong kasambahay. Nagsalita ako ng may tonong biro, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malamig at ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na tono. Huwag mong ulitin ang ganitong uri ng komento. Ang ilang salitang iyon ay nagbigay sa akin ng panginginig, hindi ito isang payo, kundi isang tahimik na ultimatum. Para bang nilalabak ko ang isang nakatagong sugnay sa kontratang dinisenyo niya para sa aking kinabukasan. Sa daan pauwi ng araw na iyon, nakaupo ako sa passenger seat ng kanyang kotse na may napakalaking kawalan. Naalala ko nang nangako siyang igagalang niya ako at magdedesisyon tayo ng magkasama. Ngunit habang papalapit ang petsa, lalong nagpapakita siya na makapangyarihan, hinihiling na lumaki ako para kasya sa hulma na itinuturing niyang katanggap-tanggap. Napagtanto ko na ang unang kabaitan ay isang maskara lamang. Sa sandaling tiyak na siya na nakatuon na ako sa kasal, hindi na niya kailangang magpanggap. At sa gitna ng lahat ng mga naipong presyon na ito, ang pagbili ng bag sa mall ay naging patak na nagpapon ng sisidlan. Hindi ang bag mismo ang nagdetermina ang katapusan, kundi ang marahas na paraan kung paano niya pisikal na sinaktan ako, ininsulto at tinakot ng pagkansela dahil lamang sa paggamit kong pera ng aking sariling pagsisikap. Lahat ng mga pahayag, ang walang katotohanang listahan ng mga regalo, ang pahihiyang ipinahiwatig at ang pagiging agresibo niya ay nagtagpuan sa 3 sampal sa gitna ng mall. Natanto ko na iyon ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari. Ito ang kulminasyon ng isang proseso ng kontrol na itinayo hakbang-hakbang hanggang sa araw na wala na akong ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang papel ng isang masunuring at tahimik na asawa o kumilos para mailigtas ang aking sariling integridad. Ang 3 makakasunod na sampal ay nagpaalala at nagpapaningning nga aking tainga at nagsunong nga aking mukha, ngunit ang aking maluha ay hindi nahulog. Nanatili akong walang galaw sa koridor ng mall, hawa ang taling bag ng may lakas na pumulang ang ngabutong aking madaliri. Ang pisikal na sakit ay nawala, pinalitan ng isang malamig na tigas na umakyat sa aking dibdib. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan si Andres. Minamasdan siya ng maingat para matiyak na ang lalaking iyon ay tunay na ang taong inakala kong kilala ko. Tinanong ko ng may matatak na boses, bagamat bahagyang nanginginig, ano sa palagay mo ako? Hindi sumagot si Andres. Ngumiti lamang siya ng may pahamak na tumingin sa akin na parang isang sutil at pilosopikong bata at nagsalita ng malakas para marinig ng mga taong nakapaligid at makampi siya. Kung hindi ka makakagawang ng pagpapakitan ng paggalang para sa aking pamilya, para saan pa ang kasalang ito? Ang masalitang iyon ay tumama sa akin ng husto. Hindi ako kailanman nakulang ng paggalang sa kahit sino sa kanyang pamilya. Lagi akong lubhang magalang kay Nanay Nena. Ngunit sa kanyang salaysay, ako ang walang malasakit na bida, ang nobyang hindi mapakakatiwalaan. Bago ako makapagsalita ng anumang bagay, kinuha ni Andres ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina doon mismo sa gitnang mall. Ang kanyang boses ay agad na nagbago, naging malamig, kontrolado at dramatiko na parang nagbubukas siyang pampublikong paghatol laban sa akin. Inay, sa palagay ko ay kailangan nating suriin ulit ang kasalang ito. Si Jamil ay nagpapakita na siya ay ganap na hindi balanse. Nanatili ako doon mainitang muka, ngunit nagilong kaluluwa. Natanto ko na hindi lamang sinusubukan niyang takutin ako, gusto niyang gamitin ang figura ng kanyang ina para may kangkong ako.
na gawing maramdaman na ako ang may kasalanan sa harap ng lahat. Ilang segundo pagkatapos, ang malakas na boses ni Nanay Nena ay kumalabok sa loudspeaker ng telepono, sapat na kalakas para marinig ko at ng mga taong malapit ang malinaw. Ang isang babaeng may ganitong kaisipan ay magdadala lamang ng kapahamakan at hindi pagkakaisa sa aming pamilya kung pakakasalan mo siya. Ang pangungusap na iyon ay parang bagong suntok sa aking karangalan. Hindi pa ako pumapasok sa kanilang bahay at nila-label na ako agad na banta. Ang babaeng iyon ay hindi naktangkang alamin kung ano talaga ang nangyari, hindi niya kinuwestiyon ang marahas na pag-uugaling kanyang anak. Basta na lamang niya binalido ang bersyon ng anak at naglabas ng kondena laban sa akin. Lumingon ako sa paligid at nakita ang mataong nanonood sa amin ng may hinala at paghatol. Alam ko kung ano ang naiisip nila, na ako ay isang walang saysay na nobya na nagsasanay ng karapat-dapat na aralin mula sa kasosyo. Ang pakiramdam ng pagiging iniutos ng pampubliko ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pag-atake. Lumunok ako ng malalim at inutusan ang aking sarili na huwag umiyak. Kung masisira ako doon, gagamitin nila ang aking maluha bilang katibayan ng kawalan ng balanse at mapipilitan akong humingi ng paumanhin para lamang iligtas ang mahitsura ng kasal. Sa eksaktong sandaling iyon, naunawa ang lahat ko ng may kristal na kalinawan. Ang bag ay hindi kailanman ang tunay na problema. Ang problema ay gusto nila ang ganap na kontrol sa aking pagpili. Ang talakayan tungkol sa bag ay isang pagsubok lamang ng pagsunod na sinusubukan nilang ipataw sa akin. Kung tatanggapin ko ang limitasyong ito ngayon, bukas ay gagamit sila ng anumang ibang pagdadahilan para diktahan ang aking masalita, mga hakbang at mga pakaibigan, hanggang sa walang matitira sa tiyamil na palaging nagsasarili na palagi akong naging. Yumuko ako, kinuha ang bag na nahulog at maingat na pinunasan ang alikabok, nilinis ko. Sa katunayan, ang huling kalusian na naiwan patungkol sa relasyong iyon. Matagal na tiningnan si Andres at sinabi ng may kamanghamanghang kalmadong lagay ngang isip, pisikal mong sinaktan ako sa gitna ng isang siksikang mall dahil ginamit ko ang aking sariling pera. Tinahik ni Andres ang tingin ko, walang anumang tanda ng pagsisisi o kahihiyan. Malamig niyang sumagot, ang perang iyon ay dapat nakatuon sa mga regalo para sa aking mga magulang. Ang pahayag na iyon ay definitibong tinapos ang anumang posibilidad ng dialogo. Wala na akong pakiramdam na kailangang ipaliwanag ang aking sarili o patunayan na tama ako. Para sa mga taong tulad niya, kahit na puno kang katotohanan, palagi kang magiging may kasalanan kung hindi ka susuko sa kanilang kagustuhan. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi ito isang ngiting pagsuporta, kundi ang ngiting taong gumawa ng hindi nababago na desisyon. Tumingin ako sa kanyang mamata at mahinahon na sinabi, sige, ang kasal ay nakansela na. Humakbang pabalik si Andres, na huling sorpresa. Tiyak na hindi niya inaasahan na tatanggapin ko ang kanyang bluff ng ganun kadali. Akala niya ay masisiyahan ako, mamamanhik sa kanyang pagpapatawad para maiwasan ang sosyal na paghatol ngang isang nabuwag na pakikipag-isang dibdib. Ngunit noong sandaling iyon, ang naramdaman ko ay isang kasing kahulugan ng kalayaan na parang nakatakasan ako sa isang patibong ng ilang segundo bago magsara ang kandado. Nagnitkit si Andres, lumalapit. Ulitin mo kung may lakas ka. Sumagot ako ng walang pag-aalangan. Sinasabi ko na tapos na ang kasal at huwag mong isipin ni isang sandali na may karapatan kang saktan ako at maasahan mong yuyuko ako sa iyong kagustuhan. Humakbang siya pasulong, pula ang mukha sa galit. Napakamatalinong tingin mo sa iyong sarili, di ba? Tignan natin kung makakayanan mo ang posturang iyon kapa, lumabas ka sa pintuan na iyon at nating makilala ang mga tao. Hindi ko siya pinahintulutang tapusin. Tumingin ko sa kanya ng may pagamak at sinabi ang pangungusap na tunay na dumisarma sa kanya, huwag kang mag-alala sa aking sosyal na imahe. Andres, alalahanin mo ang iyong kulang na karakter. Pagkatapos sabihin iyon, lumiko ako at lumakad patungo sa labasan. Ang bawat hakbang ay tila matibay.
Naramdaman ko ang halong ginhawa sa pagtakas sa isang madilim na kinabukasan at ng bigat sa pagtatapos ng isang yugto na inakala kong magiging aking tadhana. Pumunta ako sa paradahan, pumasok sa aking sasakyan at nanatiling tahimik ng ilang minuto para subukan na kontrolin ang aking pahinga. Ang amoy ng pabangong ang kotse ay nagdulot sa aking ng bahagyang pagkahilo. Tumingin ako sa salamin ng rearview at nakita ang mga pulang bakas ng kanyang mga daliri na naka-imprint sa aking pisngi. Para sa kahit sino, iyon ay isang tataang kahihiyan. Para sa akin, ito ang aking pasaporte sa kalayaan. At sa gabi ring iyon, gumawa ako ng isang aksyon na magpapagising kay Andres at sa buong kanyang pamilya. Isang bagay na hindi nila kailanman naisip na kaya ko. Hindi ko ginawa ang pamamaraan ng mga pisikal na atake, hindi sumagot ng may mababang panlight at higit sa lahat hindi ng may tahimik na pagdaing. Ginamit ko lamang ang katotohanan bilang kalasag para hindi nila magamit ang aking katahimikan bilang sandata para siraan ako. Doon ay nalaman ko na hindi na ako ang tsamile na nagsisikap na bigyan kasiyahan ang lahat, kundi ang tsamile na handang lumaban para sa kanyang sarili. Dumating ako sa aking apartment na nanginginig pa rin ang mga binti. Nilinis ko ang aking mukha sa lababo ng banyo, tumingin sa salamin at nakita na ang bakas ng pag-atake ay nananatiling nakikita. Umupo ako sa hiliden ng kama, tinitingnan ang bag sa bedside table. Hindi na ito tila isang simpleng bagayng konsumo, kundi isang tagahiwalay ng tubig. Ang simbolo ang eksaktong sandali kung saan nalaman ko na mayroong ikot na. Kung hindi tayo ang magtataksa, ay ganap na siisain tayo. Nagpasya akong huwag sabihin sa aking mga magulang ang anuman agad, hindi dahil sa lihim, kundi dahil kailangan ko munang ayusin ang aking mga kaisipan. Alam ko na kung lilitaw akong umiyak at hindi balanse, magdudulot ito ng malaking pag-aalala sa kanila. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang audio at video file na automatikong naitalan aking telepono. Mayroon akong keuna iwanang aktibo ang recorder kape, nausimulang maupakita si Andres na pakanit sa aming matalakayan at ang aparato ay malinaw na nakakuhang tunong pisikal na epekto at ang kanyang nabanta sa mall. Ang prang iyon ay dapat gamitin para sa mga regalo nga aking mga magulang. Ilang beses ko itong pinanood. Sa bawat replay, naramdaman ko ang tinik sa aking dibdib. Ngunit kasabay nito, isang malamig na determinasyon ang kumapit sa akin. Nagtatanong ako sa aking sarili kung tatahimik ako ngayon hanggang kailan kailangan kong tiisin ang katahimikang ito. Natanto ko na ang pagtahimik nga biktima ang gasolina na nagbibigay daan sa mga ng abuso na baliktarin ang pagkakasala. Binuksan ko ang grupo sa WhatsApp na nagtitipon sa buong aming pinalawak na pamilya, ang parehong grupo na dating puno ng pakbati at larawan ng aming pakikipag-iisang dibdib. Binuksan ko rin ang pribadong pag-usap kasama ang mga magulang ni Andres. Nang may matatag na mga kamay, nagpadala akong video kasama ang isang direktang pangungusap, walang mahabang katwiran o emosyonal na apela. Sa harap ng pagugali ni Andres at ng pag-atake na aking natanggap ngayon, ipinaalam ko na ang kasal ay nakansela na, walang puwang para sa negosasyon. Wala na akong idinagdag pa. Alam na ang labis na paliwanag ay nagbubukas ang puwang para sa mga distorsyon at alternatibong salaysay. Ang katotohanan ng katunayan na naitala sa video ay nagsasalita para sa kanyang sarili. Sa loob ng wala pang isang minuto, ang telepono ay nagsimulang walang tigil na pumalo. Si Andres ang tumatawag, hindi ko sinagot. Muling sinubukan niya, ilang beses. Tiningnan ko ang screen ng may kasing kahulugan ng kapayapaan na halos nakakatakot. Tila lahat ng takot na naramdaman ko bago ay nawala sa 3 sampal. Matapos ang ikalimang napalampas na tawag, ang text message ay nagsimulang dumating ng may mapanggit na tono, nawalan ka ba ng utak? Burahin mo iyon ngayon na, sisirain mo ang lahat. Binasa ko ang mamensahe at ngumiti ng may panguyam. Ang parehong lalaki na pisikal na sinaktan ako sa publiko ay ngayon ay hinihingi na protektahan ko ang kanyang reputasyon. Nagpatuloy siyang tumawag nang walang tigil ng maglaon,
Nakita ko na mahigit 15 tawag sa loob ng wala pang isang oras. Nanatili akong matatag sa aking katahimikan. Nagpadala lamang ako ngang isang huling mensahe para wakasan ang usapan para sa gabi. Sinabi mong gusto mong ikansela ang kasal, formal ko lamang itong ginawa para sa lahat. Iniwan ko ang aparato sa mesa. Ang desisyon ay ginawa na, walang puwang para sa pagkakasundo. Ilang sandali pa, ang screen ay nagliwanag muli. Sa pagkakataong ito, ang numero ni Nanay Nena. Huminga ako ng malalim at sinagot. Hindi niya sinubukang panatilihin ang magalang na postura. Nagsimula siyang sumigaw agad. Anong uring babaeng walang edukasyon ang gagawang ganito? Ilalantad ang mga pribadong problema sa ganitong paraan para makita ng buong pamilya. Sumagot ako ng may mabagal at matibay na boses nang walang pagbabago ng tinig. Ang pisikal na pag-atake sa gitna ng isang mall ay hindi isang pribadong problema, Nanay Nena. Nagkaroon ng tense na katahimikan sa kabilang linya. Sinundan ng isang tono ng kaingitang, huwag maging bastos. Inilantad mo ang aking anak sa ganitong paraan para lamang mahiya kami sa harap ng makakilala. Alam mo ba kung gaano karami ang nadumihan ng pangalan ng aming pamilya? Mahinahon akong tumugon, nag-alala kayo sa reputasyon ng inyong anak. Ngunit nang itaas niya ang kamay para saktan ako sa gitna ng daan, nag-alala ba kayo sa aking integridad? Nag-atubili siya ng isang segundo at nagbago sa isang mapakunwaring tonong tagapayo. Minsan ay nagpapakitang labis na reaksyon ang mga lalaki, Camille. Kailangan ng karunungan at pasensya para maalagaan ang isang relasyon. Ginagawa mong eskandalo ang isang walang katotohanang hindi pagkakaunawaan. Sa pakikinig ng salitang pasensya, naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Nagtanong ako, hanggang kailan gustong Nanay Nena na maging matiyaga ako? Hanggang sa unang sampal? Hanggang sa susunod na palo? O sa natitirang buhay ko? Kakulangan galang iyon, sumigaw siya bago ibaba ang linya sa aking mukha. Ngunit ang kanilang atake ay hindi natihil doon. Ilang sandali pagkatapos, si Andres ay muling nagpadala ng mensahe. Dramatikong nagbabago ng tono sa isang artipisyal na malambot na postura. Camille, patawad mo ako, nagpareaksyon ako ng matindi. Huwag nating itapon ang ating kasaysayan dahil sa isang talakayan. Pakiusap, burahin ang video at pag-usapan natin ito ng personal bukas. Ang paumanhin na may kondisyon ng pagtatago ng pag-atake ay hindi isang tapat na pahingi ng kapatawaran. Ito ay isa pang pagtatangka ng manipulasyon. Hindi ako sumagot. Kalahating oras pagkatapos, ang tunay na mukha niya ay muling lumabas sa isang maikting at mapanganib na mensahe. Kung hindi mo ibubura ang video na iyon ngayon, ihabla kita sa paninirang puri at sasabihin sa lahat na sinubukan mong pras kong pera. Natigilan ako ng isang sandali. Pras, nagtratrabaho ako ng husto, binabayaran ang aking sariling bills at kahit ang magagastos sa kasal ay maingat na nahati. Naramdaman ko ang disgusto sa ugaling iyon. Kapag nabigo ang huwad na tamis, agad siyang nagtatakbo sa sapilitan at kasinungalingan para subukang baliktarin ang laro sa kanyang kalamangan. Malamig akong sumagot. Malaya kang hanapin ang malegal na paraan. Ngunit tandaan mong mayroon akong lahat ng katibayan na hindi ako kailanman nakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa iyo, habang ang mabakas ng pisikal na pag-atake at ang iyong banta ay maayos na nakadokumento. Alam ko na pumasok ako sa isang mapagod na pag-agawan, ngunit ang pag-urong sa sandaling iyon ay nangangahulugang ibigay sa kanila muli ang kapangyarihang kontrolin ako sa pamamagitan ng takot. Umupo ako sa sofa na nakatitik sa madilim na screen ng telepono. Naintindihan ko na iyon ay lampas na sa isang beg o pag-aalsa ng galit. Ito ay isang pakikipaglaban para sa ganap na kontrol. At isang madilim na pag-isip ang dumating sa akin. Kung nakaroon siyang lakas ng loob na saktan ako bago pa man namin lagdaan ang papel ng kasal, ano ang magagawa niya kapag legal na akong nasa ilalim ng parehong bubong niya? Natanto ko na ang resulta na hapon na iyon, gaano man ito naging masakit, ay sa katunayan ay isang kaligtasan. Kinaumagahan, maaga pa,
Ang doorbell ng aking apartment ay nagsimulang paulit-ulit na tumunog. Tumingin ako sa peephole at nakita ang kotse ni Andres na nakaparada sa gilid ng kalsada. Dumating siya kasama si Nanay Nena at ang kanyang ama, si Tatay Ricky. Bumilis ang aking puso. Alam ko na hindi nila madaling tatanggapin ang pagkansela, ngunit hindi ko inaasahan ang isang pamilya na komisyon ng ganon kaaga sa aking pintuan. Bago pa man ako makatawag, nga aking magulang para makasama nila sa aking tabi, narinig ko na ang boses ni Nanay Nena na kumakala sa koridor. Pumasok siya sa sandaling binuksan ko ang pinto, nang may mabilis na mga hakbang at malubhang ekspresyon na parang may karapatan siyang diktahan ang matuntunin sa aking sariling bahay. Nang walang upo pa, nakpunta na siya diretso. Anong uri ng pagpapalaki ang ibinigay na iyong mga magulang sa iyo para magkaroon ka ng kapalparang ilantad at siraan ang iyong nobyo sa ganitong paraan? Nanatili akong nakatayo sa harap nila, nararamdaman na nangalay pa rin ang pisngi, sumagot ako ng may kalmadang lagay ng isip. Hindi ko siniraan ang kahit sino, Nanay Nena. Iniulat ko lamang ang mga katotohanan ayon sa nangyari. Itinataas niya ang baba, palalo, nga katotohanan, ang katotohanan ay nagpakita kang isang materialistang babae at walang kontrol. Bumili ngang mahal na bag at pagkatapos ay gumawa ngang eskandalo dahil sinabihan ka tungkol sa iyong nga pamilyal na responsibilidad. Si Andres, na nakatayo sa tabi niya na may hitsurang pagot ng isang taong hindi nakatulog, agad na nag-asumang papel ngang biktima sa harap ng kanyang ama. Chamila, tignan mo ang ginawa mo. Paano ang aking reputasyon sa trabaho at sa aming mga kaibigan? Sinubukan ko lamang na alertuhan ka tungkol sa mga gastos ng aming kinabukasan at ginawa mo itong pampublikong palabas. Nagawa ko pa ring ng maikling tawa, hindi makapaniwala sa gaanoong pagtatangka. Ang pra ay akin, Andres. Binili ko gamit ang bunga ng aking sariling pagsisikap, at ang iyong paraan pag-alerto sa akin ay ang 3 sampal sa aking mukha. Ang direktang pagbanggit ng pisikal na pag-atake ay nagdulot ng isang hindi komportableng katahimikan sa sala. Si Nanay Nena, gayunpaman, ay malakas na pinalo ang coffee table, huwag maging dramatic. Minsan ay nagpapabigat ang mga lalaki kapag na-provoke. Kung mayroon kang kahit konting karunungan at pasensya, wala sanang nangyari. Ang iyong impulsibong pag-ugali ay sumira sa lahat. Agad kong pinutol ang kanyang makatwiran, hindi ako papayag sa pisikal na pag-atake at hindi ako magpapakasal sa lalaking nagtatakwil ng kamay sa akin. Si Tatay Ricky, na hanggang noon ay nanatiling tahimik sa sulok ng sala, ay nagsalita ng may mabigat at mahigpit na boses. Bata ka pa at hindi mo naiintindihan ang pagpapatakbo ngang isang tradisyonal na pamilya, kami. Pagkatapos ngang kasal, ang pinansyal ngang mag-asawa ay napapabilang sa pamilyal na nukleus ngang asawa. Walang puwang para sa individualism. Iyon ay nagdulot sa akin ng malalim na kakulangan sa kaginhawahan. Ito ang definitibong kumpirmasyon ng mentalidad na kontrolador ng pamilyang iyon. Tiningnan ko ang 3 at mahinahon na sinabi, at sino ang nagsabi na mag-asawa ako sa kanya. Ang aking masalita ay nagpababa sa kanila ng ilang sandali. Sinubukan ni Nanay Nena na muling magsalita, ngunit nagstammering. Ang ekspresyon ni Andres ay lumipat mula sa tila pagiging mahinahon patungo sa maliwanag na pagkainit. Nagpahayag siya ng malakas, sa palagay mo ba ang pagkansela ang kasal ay simpleng nagre-resolba ng lahat? Nagdulot ka ng malaking pagkawala sa amin, nadumihan ang aming imahe sa harap ng lahat. Kailangan mong tanggapin ang mga pinansyal na kahihinatnan. Kumubot ang aking anong makahihinatnan? Binuksan ni Andres ang folder na dala niya. Naglabas ng nakaprint na papel at inilatag ito sa mesa ng may tibay na parang nagtatanghal ng isang bill ng pagsingil. Narito ang detalyadong pagbuha energy lahat energy gastos na mayroon na kami sa mga paghahanda energy kasal. Tingnan mo, tumingin ako sa papel at nakita ang mga item na nakalista, depositong na catering, photographer, dekorasyon, mga imbitasyon, at isang partikular na linya na nakaakit na aking pansin.
na may halagang 1 milyong piso sa ilalim nga rubrikong kontribisyon sa suportangan, pamilya at mga paghahanda ng truso para sa nobya. Nagulat ako, 1 milyong piso. Ni ako ni ang aking pamilya ay hindi kailanman nakatanggap ng anumang halaga mula sa kanila. Itinaas ko ang aking nga mata kay Andres, pinanatili ang boses sa ilalim ng kontrol, saan nanggaling ang halagang 1 milyong piso para sa suporta ng pamilya, sino ang nakatanggap ng perang iyon. Pansamantalang inilihis ni Andres ang kanyang tingin at sumagot ng mapanlinlang, nagprosibo ang aking pamilya ng mapakukunang ito bilang bahagi ng aming pakikilahok sa kasal. Alam mo ito. Huwag kang makunwaring hindi mo alam ngayon, nagprosibo para maibigay. Ibig sabihin, hindi kailanman naipasa sa aming pamilya. Kung ang mapagkukunan ay hindi kailanman lumabas sa inyong account at hindi kailanman natanggap ng amin, bakit mo ito inililista bilang isang gastos na dapat akong ireimburse? Direkta kong tinanong. Pumasok si Tatay Ricky ng matalas, huwag baguhin ang fokus ng pag-usap. Ang halagang iyon ay inihiwalay ng eksklusibo para sa mga gastos ng inyong union, kaya bahagi ng pagkawala na idinudulot mo sa amin. Kaagad kong naintindihan ang kanilang estratehiya. Nagsipinturan sila ng isang katang-isip na labis na singil sa listahan ng mga gastos para takutin ako ng pinansyal na gawing maramdaman ko na may utang ako at dahil dito, tanggapin ang muling pagtatayo ng pakikipag-isang dibdib at tumahimik para maiwasan ang isang hindi umiral na judisyal na singil. Iniwan ko ang papel sa isang tabi, tiningnan ang mata ng bawat isa sa kanila at matibay na sinabi, kung ganoon ang gusto ninyong resolbahin ang mabagay, sige. Ngunit mula ngayon, makikipag-usap lamang tayo sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga lehitimong katibayan sa bangko, at hindi batay sa mga verbal na pahayag. Mukhang nagulat si Andres sa aking pagtutol. Tiningnan ako ni Nanay Nena ng may galit. Ano ang balak mong gawin? Ibabalik ko ang katotohanan. Sumagot ako. Tumingin ako sa aking mga magulang na nanonot sa eksenang mula sa pintuan ng kusina, malinaw na nabigo. Tatay, nanay, mangyari lamang at manatiling kalmado. Resolbahin ko ang sitwasyong ito. Alam ko na iyon ang unang yukto lamang ng isang mahirap na paghaharap. Ngunit kung hindi ako mananatiling matatag at hindi mapapalaban sa sandaling iyon, sisiksikin nila ako ng mga huwad na singil, moral na panlalait at psikolohikal na presyon para pilitin akong mapasuko. Hinila ko ang papel bumalik sa aking panig ng mesa. Itinuan ang tingin kay Andres at inutusan. Ipakita ang nga katibayan ng wire transfer sa bangko ng bawat isa sa mga halagang nakalista sa harap ng aking mamagulang. Lilinawing ang mga account ngayon na rin. Nagatubili siya, maliwanag na hindi comfortable sa kahilingan. Si Nanay Nena ay huminga ng pabigat, habang si Tatay Ricky ay nakrus ng bisig ng may tense na ekspresyon. Nanatili akong walang galaw, hinihiling ang katibayan ng kanyang nga pahayag. Kinuha ni Andres ang papel ng may pagamak at nagsimulang basahin ang magaunang item ng may pagmamadali, depositong ng event hall, photographer, koordinasyon, talon sa linya ng 1 milyong piso, putulin ko. Kanino at kailan inilipat ang halagang iyon? Nagsimulang nagstammer si Andres, nakahanap ng mabilis na paraan palabas. Iyon ay ang halagang inihanda ng aking pamilya para sa pangkalahatang organisasyon ng truso at mga paunang gastos. Tinatanong ko kung kanino inilipat at sa anong petsa. Kung may transaksyon, dapat may kaukulang tala sa bangko, iginiit ko. Pumasok si Nanay Nena ng matalas. Kami ay mga tao na may salita at may kakayahan, chamile. Ang perang iyon ay inilipat sa personal na account ng aking anak para pamahalaan niya ang pagbili. Tumango-tango ako. Kinukumpirma ang pandaraya. Ibig sabihin, ang pera ay hindi kailanman lumabas sa inyong espera. Nanatili ito sa account ni Andres. Ang aming pamilya ay hindi kailanman nakita o natanggap ang halagang iyon. Sa makatwid, ang peglis nito bilang isang utang ko ay isang malinaw na pagtatangka ng hindi tamang singil. Ang katahimikan na naktayo sa sala ay nakakahiyang. Binuksan ni Nanay Nena ang kanyang bibig para tumugon,
ngunit walang lohikal na argumento na may bato laban sa maliwanag na katotohanan. Pinalo ni Tatay Ricky ang mesa ng may kamay, ganap na nawalan ng composure, nagpapakita kang masamang intensyon, inilaan ng aking anak ang perang iyon para sa inyong kinabukasan. Walang masamang intensyon sa aking panig, Tatay Ricky. Hinihiling ko lamang ang mga konkretong katotohanan. Malamig akong sumagot. Ang mga gastos sa kasal ayaong aktwal na naisagawa para sa kapakanan ng dalawa. Ang isang halagang nanatiling eksklusibong nasa pag-iingat ng inyong anak ay hindi maaring ipagawa sa akin bilang pagkawala. Si Andres, nagagalit, ay itinataas ang boses. Sinusubukan mong umiwas sa iyong na responsibilidad, Camille. Alam mo ba kung makano ang aking ginastos sa prosesong ito? Ginastos o ginamit ang kasal bilang takip para sa ibang layunin? Tanong ko, sumasalo sa kanyang tingin. Kinuha ko ang aking telepono, na-access ang app ng bangko at ipinakita ang detalyadong listahan ng nakaraang 6 na buwan kay Tatay Ricky at Nanay Nena. Narito ang aking kumpletong pinansyal na kasaysayan. Walang rekord ng pagtanggap ng mga halagang mula kay Andres o sa inyong pamilya. Ang aking magulang ay hindi rin nakatanggap ng kahit anuman. Ang aking ama, pinipigilan ang pag-aasam, ay nagpahayag para sa unang pagkakataon ng may tibay. Hindi kami kailanman nakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa inyo. Sa anong karapatang pumunta kayo sa aking bahay para subuking pras ang aking anak gamit ang maginawang singil? Nagdagdag ang aking ina ng may kalungkutan. Ang pag-convert ng pagpaplano ng kasal sa isang pinansyal na bitag para takutin ang isang kabataan ay isang kahababaan na walang limitasyon. Sinubukan ni Nanay Nena na mapagaan ang tono, naghahanap ng moral na apela, ngunit ang mapakukunan ay nagarantiyahan, ang intensyon ay umiral. Ang isang mapagpalayang manugang ay dapat pahalagahan ang pagsisikap ng pamilya. Direkta akong tumingin sa kanya. Ang intensyon ng pagbabayad ay hindi nagdudulot ng obligasyon ng reimbursement, Nanay Nena. Sinubukan ninyong gawing tunay na utang ang isang tinatawag na pangako para pilitin akong humingi ng paumanhin. Hindi ko tatanggapin ang larong iyon. Biglang naktayo si Andres. Itinuturo ang daliri sa aking direksyon. Lumalampas ka na sa lahat ng limitasyon. Gusto mong malaman ng buong barangay ang aming mapribadong hindi pagkakaunawaan. Nanatili akong nakaupo, sumasagot ng may kalmadang lagay nga isip. Nag-alala ka ba sa opinyon ng iba nang sinasaktan mo ako ng pisikal sa gitna ng isang masikip na mall? Dunay hindi ka nag-isip sa reputasyon nega kahit sino. Sandaling natahimik si Andres, sinusubukang bumuo ng isang hindi pare-parehong depensa. Kumilos ako ng may impulso dahil sa stress. Ngunit pinili mong ilantad iyon sa buong pamilya. Ang paglalantad ay natural na kahihinatnan, iyong sariling pagugali, tumugon ako. Kung ano ang gagawin mo sa iyong buhay mulang gayon, ay responsibilidad mo, hindi ko. At bago siya makapagtalo, idineliver ko ang huling suntok. O kaya ay itinago mo ba ang 1,000,000 piso sa iyong personal na account para subukang mabawi ang iyong napagkawala sa merkado and cryptocurrency, tulad ng iyong sinabi sa akin ilang linggo na ang nakalipas? Sa pagdinig ng salitang cryptocurrency, ganap na nawalan ng kulay si Andres. Si Tatay Ricky at Nanay Nena ay agad na lumingon sa anak. Nagulat. Anong kwento ng cryptocurrency iyan, Andres? Tinanong ni Tatay Ricky nang may mabigat na boses. Si Nanay Nena ay nagpakita rin ng pag-alala. Tungkol saan ang sinasabi niya, anak ko? Sinubukan ni Andres na gagawing tumanggi. Hindi ito. Wala iyon. Gumagawa siya ng kasinungalingan para sirain tayo. Hindi na kailangan pang pumasok sa isang mahabang talakayan ng makatotohanan. Tinapos ko lamang ng may kalinawan. Nagkaroon kang malaking pinansyal na pagkawala kamakailan at sinusubukan mong makuha ang ganap na kontrol sa aking sahod at mga ipon para takpan ang iyong pinansyal na butas, hindi ba? Direkta akong tumingin sa kanyang nga mata at nakita doon ang isang halong gulat, galit at kawalan ng pag-asa. Hindi ito takot sa akin, kundi ang sinda ng makita ang kanyang maskara ng matagumpay na lalaki na mahuhulog sa harap ng kanyang sariling magulang. Ang sala ay nalubog sa ganap na katahimikan.
Ang aking mga magulang ay nanatiling nakatayo, ang kanilang dignidad ay muling naitatag. Sa kabilang panig ng mesa, ang kapalaluang Nanay Nena ay ganap na nawala. Si Tatay Ricky ay nahihirapang huminga sa harap ng reflasyon at si Andres ay nanatiling walang galaw, nabigong kanyang sariling magkasinungalingan. Ang dinamika ang kontrol na sinubukan nilang ipataw ay ganap na bumabalik laban sa kanila. Ang katahimikan sa sala ay napakadensa na posible mong marinig ang mabigat na pahinga ni Tatay Ricky. Si Nanay Nena ay hindi na pinanatili ang dating palalo na postura, nananabik na tumingin sa anak na parang naghahanap ng kapani-paniwalang paliwanag na makapagliligtas sa sitwasyon. Si Andres ay nanatiling nakatayo sa tabing coffee table, mga kamao nakakapit at mga ugat ng leg na nangunguna sa tensyon. Alam ko na ang revelasyon tungkol sa pinansyal na merkado at mga cryptocurrency ay tumama sa pinaka-mahinang punto niya. Binasag ni Nanay Nena ang katahimikan ng may nanginginig ngunit mapanghiling boses. Andres, ipaliwanag mo sa akin ngayon na ang kahulugan ng sinabi niya. Matalas na sumagot si Andres, sinusubukang pigilin ang pakabagabag. Huwag siyang pakinggan, inay, binabago niya ang mga bagay para makasama sa atin. Nang walang pagmamadali, kinuha ko ang aking telepono at hanapin ang kasaysayan ng pag-usap mula sa isang buwan na ang nakalipas na aking itinago. Perpektong naalala ko ang isang mensaheng ipinadala niya sa akin ng maaga sa gabi na may kakaibang malambot na diskarte. Chamil, mari mo ba akong gawin ng isang mabilis na pabor? Nangangailangan ako ng pansamantalang mapakukunan para sa mabilis na paggalawng negosyo. Sa loob ng ilang araw ay babalik ang halaga sa account. Nang tinanong ko kung ano ang eksaktong layunin, nag-deflect siya at nagmungkahing ang isang walang katotohanang bagay. Nag-isip ako na kukuha kang online na personal na pautang sa iyong pangalan na nakakahalaga ng 500,000 piso. Ako ang mag-asikaso ng buwan ng bayad ng buo. Nagtitiwala ka sa akin, di ba? Sa pagkakataon, mahinahong tumanggi ako, sinabing hindi ako umako nga utang ang ibang tao. Nagpakita siyang pagkainit nung panahon, sinabing hindi ako nagpapakita ng pagiging kasama. Inisip ko na pangkalahatang pangangailangan ng trabaho lamang ito nang hindi napag-isip ang tunay na sukat ng problema. Ipinakita ko ang screen ng telepono kasama ang nga mensahe ng direkta kay Tatay Ricky at Nanay Nena. Narito ang kanyang kahilingan para gumawa ako ng pautang na 500,000 piso sa aking pangalan. Na may malinaw na rekomendasyon na huwag ko itong banggitin sa inyo para hindi makagawa ng hindi kinakailangang pag-aalala. Bumuko lang mga mata ni Nanay Nena, nagulat. Kumubot ang noo ni Tatay Ricky, malinaw na nabalisa. Humakbang pasulong si Andres, may binagong boses. Ito ay isang paglabag sa privacy. Itigil mong ilantad ang mapag-usap na may kaunayan lamang sa ating dalawa. Tumingan ko siya ng may tibay. Nagdala kang ang isang spreadsheet ng mahuwat na singil para ikahiya ako sa harap ng aking mamagulang at ngayon ay nanghahalina ka sa karapatang privacy. Ipinapakita ko lamang ang katotohanan para maunawaan ngang inyong mamagulang ang katunayan ng mga katotohanan. Nagkaroon kang malaking pagkawala na higit sa 2,000,000 piso at pinlano mong gamitin ang aking ma-iPhone at ang aking poskasal na sahod para bayaran ang iyong personal na utang. Sinabi ko iyon ng may ganap na emosyonal na distansya, iniulat lamang ang maliwanag na konklusyon ng maebidensya. Ang aking ama, hindi maampat ang indignasyon, ay naktayo at malakas na pinalo ang mesa. Pinlano mong gamitin ang aking anak bilang pinansyal na garantiya para takpan ang iyong pagkakamali sa puhunan. Ang tanong ay parang isang hindi mababago-bagang hatol. Ang aking ina ay inilagay ang kamay sa dibdib na emosyonal. Diyos ko, napakalupit ang sitwasyong ito. Si Andres ay lumingon sa akin ng may hindi kontroladong tingin, sumigaw sa pagtatangka na pigilan ang katibayan. Gusto mong sirain ang aking buhay at ang reputasyon ng aking pamilya sa harap ng lahat, wala kang karapatang gawin iyon. Tiningnan ko ang daliri na itinuturo niya sa aking direksyon at sumagot ng mahinahon.
nagkaroon kang lakas na loob na pisikal na saktan ako sa publiko, Andres. Ang obserbasyon na iyon ay agad na nagpatahimik sa kanya. Lumingon si Tatay Ricky sa anak ng may malubhang ekspresyon. Totoo ba iyon? Talaga bang itinataas mo ang kamay sa kanya? Sinubukan ni Andres na mag-stammer ng dahilan, ngunit sa huli ay inilihis ang tingin, hindi makayanan ang pagsisinungaling. Tumingin si Nanay Nena sa anak na parang nakita ang isang ganap na estranyo. Ang moral na katiyakan na ipinasok niya sa aking bahay ay ganap na gumuho. Naging malinaw sa kanya na ang anak ay hindi ang biktimang kwento, kundi ang may responsibilidad para sa buong sitwasyon, na lumikha ng isang huwad na salaysay para itago ang kanyang malalubhang pagkakamali. Gayunpaman, alam ko na ang taong may ganitong profile ay hindi madaling tatanggap ng pagkatalo. Para sa kanila, ang pagpapanatili ng sosyal na hitsura ay mas mahalaga kaysa katapatan. Sinubukan ni Nanay Nena ang isang huling pagbabago ng postura na tinutugunan ako ng may malinaw na pinilit na tono. Camille, sa palagay ko ay mas mainam na tapusin natin ang pag-usap ngayon dito. Resolbahin natin ang mga bagay ng may kalmadang lagay ng isip sa pamilya nang walang pangangailangan ng karagdagang paglalantad. Naintindihan ko na sinusubukan pa rin niyang patahimikin ako para pigilin ang pinsala sa kanilang reputasyon. Sinubukan din ni Andres ng isang intimidating na diskarte na nakabalot bilang babala. Sa tingin mo ba ay walang damage ang paglalantad na ito? Ang reputasyon ng isang solong babae ay mahina rin. Tumingin ako sa kanya ng walang anumang natitirang takot. Alam ko na siya ay nakakulong at ang mga nakakulong na tao ay karaniwang mapanganib sa kanilang mga reaksyon. Nakita ko sa tingin ni Nanay Nena na susuportahan niya ang anumang salaysay, gaano man ito kakatawa, para maprotektahan ang pangalan ng pamilya sa harap ng lipunan. Naramdaman ko na susubukan nilang gumawang isang huling desperadong hakbang para mapanganib ako bago nila tanggapin ang katapusan. Pagkatapos ang mapinsalang pagtitipon na iyon sa aking bahay, umalis sila ng maliwanag na nabalisa at nagagalit. Si Tatay Ricky ay lumabas muna. Ang ekspresyon niya ay mahigpit. Si Nanay Nena ay sumunod, hulihing tingin sa akin na puno ng sama ng lubat kalkulasyon. Si Andres, bago pumasok sa kotse, ay tinahimik ako ng ilang segundo. Ang tingin na iyon ay walang pagsisisi. Ito ay isang tahimik na pangakong paghihiganti. 2 araw pagkatapos, tulad ng aking hinula, ang kanilang reaksyon ay dumating ng may duwak na paraan. Sa sandaling dumating ako sa opisina ng umaga, isang katrabaho ay tinawag ako sa isang reservadong sulok at ipinakita sa akin ang screen ng kanyang telepono ng may malinaw na pag-alala. Chamil, nakita mo na ba ang ibinahagi nila sa isang social media group ng rehiyon? Ito ay isang anonymous na post na nakaayos bilang isang personal na kwento, ngunit ang mga detalye nito ay direktang nagtuturo sa akin. Ang teksto ay nagsasabing ang isang batang nobya ay gumawa ng hindi may paliwanag na pinansyal na kahilingan. Humihiling ng isang katang-isip na regalo na 1,000,000 piso at sa harap ng pagtanggingang nagtatrabahong nobyo. Nagpasyang ikansela ang kasal dahil sa purong kapritso at walang kabuluhan, bukod sa paninirang puri ng kanyang pamilya. Ang post ay hindi binanggit ang aking buong pangalan, ngunit nagdala ng partikular na impormasyon tungkol sa aking larangan ng trabaho at isang larawan ko na masamang bawasan, kinuha sa araw ng insidente sa mall, na may mga mapanhamak na caption na nagpapahiwatig na ako ay isang taong may mahal na gawi at mapag-alinlanganin na karakter. Ang pagkakaroon ng aking pangalan at imahe na nakalantad ng ganon kaduwag ay nagpainit ng aking dugo. Ganap nilang pinukaw ang katotohanan para gawing pangunahing bidangang kwento ang maporsyonyang masamang loob. Sa eksaktong sandaling iyon, ang aking telepono ay nagtalong ang mensahe mula kay Andres. Kung gusto mong pumunta sa paghaharap, handa ako para pumunta hanggang sa katapusan. Ganap kong naunawaan ang layunin ng post na iyon.
Hindi sila naghahanap ng katotohanan, gusto lamang nilang pilitin ako sa pamamagitan ng pampublikong kahihiyan para burahin ang video ng pag-atake at humingi ng paumanhin para linisin ang kanyang mukha. Nagpadala siya ng isa pang mensa ng nakaraang na may tono ng ultimatum. Burahin ang video, mag-publish ng retraction at alisin ko ang post. Iniwan ko ang telepono sa mesa at malalim na huminga. Ito ay isang klasikong atake sa reputasyon ng isang independenteng babae. Sapat na ang tawaging maporsenyo o hindi balanse para ang lipunan ay mabilis na maghatol ng walang paghahanap ng maebidensya. Ilang kakilala ay nagsimulang magpadala ng mga mensahe na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sa lugar ng trabaho, napansin ko ang ilang tingin ng pananaksil at bulong sa mga koridor. Ang sitwasyong iyon ng tahimik na paghatol ay lubhang nakakapagod. Sa oras ng tanghalian, nang pumasok sa cafeteria, napansin ko na ang ilang tao ay inilihis ang tingin. Hindi ako isang mahihinang tao, ngunit ang pakiramdam ng kolektibong hindi pagkatarungan ay nakakasira. Naramdaman ko na kung hindi ako kumilos ng mabilis at mapanghawak, ang kanilang huwat na bersyon ay magtatayog. Sa pagitan na ito, tumawag si Nanay Nena sa aking telepono. Sinagot ko at narinig ang kanyang malamig na boses na may tonong huwat na pag-aalala. Nakita mo ba kung ano ang nangyayari kapag ang isang babae ay nagmamatigas sa pagiging sutil? Ang reputasyon ng isang babae, kapag nadumihan na, ay mahirap bawiin. Kung gusto mo ang kapayapaan, burahin ang record na iyon, humingi ng paumanhin kay Andres at ipapaalam namin na tapos na ang usapan. Mahigpit ko itong hawak ang telepono, sumasagot ng may tibay. Sinusubukan ninyong tsantahan ako, Nanay Nena. Nakpalabas siyang sarcastic na tawa. Chantage, ipinapakita ko lamang kung paano gumagana ang lipunan, isipin mo ang iyong kinabukasan. Ang aking kinabukasan ay tatayo sa batayan ng katotohanan, Nanay Nena. At hindi ako natatakot sa inyong mga kasinungalingan. Sumagot ako bago mag-hang up. Nanjinjinig ang aking mga kamay sa indignasyon. Ngunit ang aking determinasyon ay ganap. Hindi ako tatahimik sa harap mga buso. Ilang sandali pagkatapos, nagpadala si Andres ng isa pang mensahe na may formal na tono ng banta. Kung mananatili ka sa ugaling ito, maghahabla ako para sa moral na pinsala laban sa iyo. Ang kawalang hiyang lalaking iyon ay kamangha-mangha. Pisikal niya akong sinakit at ngayon ay nagbabanta siyang ihabla ako para sa paglalantad ng katotohanan. Hindi ko sinagot ang direktang provokasyon. Sa sandaling itong intensyon, nakatanggap akong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero sa aking private messaging app. Ang teksto ay nagsasabi, "Kumusta, Chamile? Ako si Ligaya, ex-nobya ni Andres. Nakita ko ang post na ginawa nila tungkol sa iyo at nagpasya akong makipag-ugnayan. Sa tingin ko ay kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa kanya bago pa man nila mapinsala ka ng higit pa." Natamema ako sa harap ng screen. Isang ex-nobya. Lagi namang bumabangit si Andres sa kanyang nakaraang buhay pag-ibig ng may pabababaang paraan, sinasabing nagtapos ang manakaraang relasyon dahil sa karaniwang hindi pagkakatugma. Ngunit ang mensahe ni Ligaya ay nagpapahiwatig na may mas madilim na pattern kam pagugali sa likod kam harapan kam perpektong lalaki. Ang kampanyang paninirang puri sa internet, ang mapresyon ni Nanay Nena at ang mabantang habla ni Andres ay nagsimulang makasya tulad ng mga piraso ng mas malaking puzzle. Sinusubukan nilang sulungin ako, ngunit ang paglitaw ni Ligaya ay ang hindi inaasahang elemento na maaring magbago ng direksyon ng kwentong iyon. Nakpasya akong huwag agad sumagot sa mensahe ni Ligaya. Umupo ako ng tahimik para suriin ang aking mga opsyon ng mahigpit na makatuwiran. Hindi na kailangan na mga virtual na talakayan mga mapagod na emosyonal na pakikipaglaban. Kailangan kong isang pagkakataon para malantad ang mga ebidensya ng definitibo sa harap ng lahat ng sangkot sa paraan na pipigilan ang anumang susunod na pagtatangkang ng distorsyon ng makatotohanan. Nagpadala akong maikling mensahe kay Andres.
Bukas, alas 3 ngang hapon, sa coffee shop ngang SM Mall of Asia sa ground floor, dalhin ang iyong mga magulang. Definitibong resolbahin natin ang lahat ng mga naunawalang bagay. Mabilis siyang sumagot, pinapanatili ang palalo na postura. Nagpasya ka ng mahulog sa katotohanan at humingi ngang paumanhin. Nandun ako, ngunit wala akong oras na masayang. Malinaw na naniniwala, pa rin siya na sumuko ako sa presyon at takot sa sosyal na pagatol. Kinabukasan, dumating ako sa napakasunduang lugar ng 30 minuto bago ang oras. Pumili ako ng isang sentral na mesa, maliwanag at napapalibutan ng ibang mga mesa na inookupahan. Ginawa ko ang pagpiling ito ng estratehiko para maiwasan ang anumang pagtatangkang pisikal na pananakot o panghahawak ng panik sa kanya tulad ng nyari sa aking sariling bahay. Dinala ko ang aking laptop na naglalaman ng lahat ng mga file na nakaayos ng kronolohikal. Gusto ko na ang pagtitipon na iyon ay mahigpit na nakatayo sa mga documentary na ebidensya. Eksakto sa alas 3, pumasok si Andres sa establishmento. Suot ang maayos na damit, may ayos na buhok at may kumpiyansang postura, parang malapit na siyang magsiyal ng isang kapakipakinabang na kasunduan. Agad kasunod niya si Nanay Nena at Tatay Ricky. Tumingin si Nanay Nena sa paligid ng may maliwanag na kakulangan sa kaginhawahan dahil sa galaw ngang lugar. Malinaw na mas gusto niyang talakayin ang mapampamilyang usapan sa mapribadong kapaligiran. Ngunit ang sitwasyon ay naitakda na akin. Umupo si Andres sa mesa nang hindi kami nakbabati at akat na nakpunta. Sige, Camille, mabilis na resolbahin natin ito. Nasan ang ayong retraksyon? Tiningnan ko siya ng may ganap na kalmadang lagay ngang isip. Walang retraction mula sa aking panik ngayon, Andres. Ang gagawin natin dito ay ilantad ang katotohanan ng mga katotohanan ng hindi mababago. Kumubot ang ni Nanay Nena, nagagalit. Ilantad ang ano? Ilantad ang mga kasinungalingan at ang kampanya ng paninirang puri na sinimulan ng inyong pamilya laban sa akin sa nakaraang mga araw. Hindi ako magiging bansag ng makapakakamali ng inyong anak. Matibay akong sumagot. Pumasok si Tatay Ricky ng matalas. Hanggang kailan mo pababaulan ang palabas na ito, Chamil? Nakapagdulot ka ng sapat na abala. Binuksan ko ang laptop sa mesa at ipinalabas ang audio recording ng huling tawag ni Andres kung saan malinaw niyang sinasabi, burahin ang video, gumawang pampublikong retraction at alisin ko ang ma-post. Pagkatapos ang kasal, gagamitin natin ang iyong balanse para resolbahin ang mga natitirang bayarin. Ang audio ay malinaw na kumalabok sa mesa. Nakita ko ang ekspresyon ni Nanay Nena na gumuho. Lumingon siya sa anak na gulat. Andres, ano ang ibig sabihin nito? Pumutla si Andres at sinubukan na isara ang screen ng aking laptop ng sapilitan. Ngunit hinula ko na ang galaw at inilayo ang aparato, pinapanatili itong labas ng kanyang abot. Huwag subukang burahin ang mga katotohanan. Andres, may magabakub na kopya na nakatago sa aking mga abogado. Nagambush mo ako, nagpahayag siya. Ang mga mata ay nakainiksyon ng galit. Nairehistro ko lamang ang iyong sariling mga pahayag, sumagot ako. Ang ambush ay iyo nang sinubukan mong prasin ako ng may singil na 1,000,000 piso na hindi kailanman umiral. Tumingin si Nanay Nena sa anak ng may indignasyon at takot. Talaga ba kayong nagplaplano na gamitin ang kanyang pera para takpan ang mautang na iyon, Andres? Kinagat niya ang kanyang mangipin nang hindi sumasagot sa ina. Mukhang lubhang nahihiya si Tatay Ricky sa harap ng paglalantad ng mga katotohanan sa gitna ng komersyal na establishmento. Ilang tao sa kalapit na mga mesa ay nagsimulang magbigay pansin sa aming pag-usap dahil sa pagkainit ni Andres. Pagkatapos, ipinalabas ko sa screen ang video na naitala sa araw ng pag-atake sa mall. Ang tunong pisikal na sampal ay perpektong naririnig. Kasunod ng autoritatibong boses niya na humihingi na ang aking pera ay itutukoy sa makapritso ng kanyang pamilya. Sinusubukan ni Andres na panatilihin ang postura, ngunit ang kanyang makamay ay malinaw na nanginginig sa mesa. 3 sampal. Sinabi ko sa matibay at kontroladong tono. Sinubukan mong iparatang na ito ay isang hindi pinag-isipang reaksyon, ngunit ipinapakita na
kasaysayan na ito ang iyong tunay na pag-ugali. Ginagamit mo ang karahasan, psikolohikal na pamimilit at kasinungalingan para subukang pababa ang matao sa iyong kagustuhan. Biglang naktayo si Andres, pinalo ang mesa at kinalap ang atensyon ng buong lokal. Gusto mo akong sirain. Sinira mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling mag-aaksyon. Sumagot ako ng hindi binabago ang aking tono, NJ Boss. Lumingon ako kay Nanay Nena at Tatay Ricky. Tinawag ko kayo rito para opisyal na i-formalize ang definitibong pagkansela ng pakikipag-iisang dibdib. At malinaw ko ring sinasabi na kung anumang bagong mapanhamak na post o pagtatangka ng paninirang puri laban sa akin o sa aking pamilya ay isasagawa, agad na gagawa ako ng naangkop na legal na hakbang na may lahat ng katibayan na mayroon ako. Si Nanay Nena ay lumubok sa silya, pumutla. Si Tatay Ricky ay inilihis ang tingin, hindi makayanan ang sitwasyon. Si Andres ay nanatiling nakatayo, ganap na nahubaran sa publiko. Alam ko na susubukan niyang gumawa ng isang huling desperadong reaksyon sa harap ng ganap na pagkawalang kontrol sa sitwasyon. Ngunit ganap akong handa. Ang kalagayan sa coffee shop ay lubhang tense. Si Andres ay nanatiling walang galaw, ang mukha ay nagpakita ng kahihiyan. Si Nanay Nena ay tila wala ng lakas para magtayo ng ulo, habang si Tatay Ricky ay nanatiling sa katahimikan ng pagsang-ayon, alam na ang dignidad ng pamilya ay nalantat na. Si Andres ay tiningnan ako ng may punong samang loob at sinabi sa tonong banta na bulong, "Sa palagay mo ba ay mapanalunan mo dahil nagawa mong ganitong eksenang ito, hindi ba? Ano ang gusto mo rito? Para bumaba ako sa harap mo? Hindi kailangan ng iyong pagpapababa, Andres. Kailangan ko lamang na tanggapin mo ang makahihinatnan ng iyong maaksyon at itigil ang pagtatangkang mapinsala ang buhay ng ibang tao." Praktikal akong sumagot. Nakpalabas siyang nervous na tawa. "Sa palagay mo ba ay may karapatan kang magtakda ng nga tuntunin tungkol sa aking pag-ugali?" Sinubukan pa niyang mag-apela sa mga magulang ng isa pa. "Tatay, Nanay, huwag kayong sumali sa kanyang laro." Inayos niya ang lahat ng ito para subukang itago ang kanyang sariling kawalang interes sa kasal. Si Nanay Nena, kumapit sa huling posibleng salaysaying pagtanggi, bumubulong, "Totu, gusto lamang niyang mapinsala tayo sa harap ng iba." "Nanay Nena, kung ang aking layunin ay simpleng mapinsala kayo, dinala ko sana ang makatibayan na ito ng direkta sa pulisya sa halip na tawagin kayo rito para tapusin ang usapan ng maayos." Pinahayag ko na tumingin ng direkta sa kanya. Si Tatay Ricky ay nakpalabas ng malalim na buntong hininga. Tapos na, malinaw na ang lahat dito. Lumaban si Andres laban sa sariling ama, naka-excite, kahit ang tatay ko ay sumasalungat sa akin ngayon. Mas gusto ngang tatay na maniwala sa isang outsider. Sa sandaling ito, isang matibay na babaeng boses ang kumalabok mula sa aking likuran. Ginawa niya ang eksaktong bagay na iyon sa akin. Lahat sa mesa ay lumingon para makita kung sino ang nagsasalita. Si Ligaya, ang ex-nobya ni Andres na nakipag-ugnayan sa akin. Suot niya ang simpleng damit, may determinadong postura at isang mukha na nagpapahiwatig ng malamig na determinasyon. Lumapit siya sa mesa ng walang pag-alangan, pinapanatili ang tingin kay Andres. Humakbang pabalik si Andres, malinaw na na-destabilize. Ligaya, ano ang ginagawa mo rito?" Binabalewala ni Ligaya ang tanong niya. Naglagayng folder na may mga dokumento at isang brown na sobre sa mesa at direktang tinutugunan si Tatay Ricky at Nanay Nena. "Narito ako para pigilan ang inyong anak mula sa patuloy na paggamit ng mga pangako ng kasal para maprasan at kontrolin ang pinansyal ng mga independenteng babae." Nagsimula si Nanay Nena. "Sino ka?" "Ako ang babaeng halos nag-asawa sa inyong anak 1 taon na ang nakalipas. Bago ko natuklasan na ginagamit ako bilang pinansyal na garantiya para sa kanyang manabigong negosyo," matalas na sumagot si Ligaya. Binuksan niya ang folder at ipinamahagi ang ilang nakaprint na pahina sa harap ng mga magulang ni Andres. Narito ang mga kontrata ng pautang, mga katibayan ng mga deposito sa bangko na ginawa,
ako sa kanyang account at mga mensahe kung saan niya kinondisyon ang pagunlad ng aming pakikipag-iisang dibdib sa paglipat ng mga pinansyal na mapagkukunan. Inilagay niya ang isang huling dokumento sa mesa at ito ang pahayag ng pakilala ng utang na nilagdaan niya na nakakahalaga ng 3 milyong piso na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Tumingin si Nanay Nena sa mga papel ng may ganap na takot na ekspresyon. Kinuha ni Tatay Ricky ang dokumento ng pakilala ng utang ng may nanginginig na mga kamay. Si Andres ay nanatiling nakatigil, pulituloy na lumalunok. Sinubukan ni Andres na makstamar ng desperadong pagtatalo. Lahat na ito ay huwad, humawak ang mapapeles na ito para subukang perasin ako. Nagpalabas si Ligaya ng ironikong ngiti. Naging hangal ako ng maniwala sa iyong pangako ng kinabukasan nun, Andres. Ngunit ang matala ng notaryo at makinikilalang pirma ay hindi nagsisinungaling. Inilabas niya ang telepono mula sa bulsa at nagpakita ng isang audio sa screen. Itinago ko rin ang mamensahe kung saan pinarusahan mo ako, sinasabing kung ibabago ko ang utang sa hustisya, ibabahagi mo ang aking ma-intimate na larawan para sirain ang aking profesional na reputasyon. Inilagay ni Nanay Nena ang kamay sa bibig, nahihilakbot. Andres, gumawa ka bang ganyang antas ng mabanta laban sa kanya? Sumigaw si Andres, ganap na nawala ang linyang kontrol at kinalap ang atensyon ng buong establishmento. Lahat kayo ay sinusubukang sirain ako, lahat kayo ay nakukumpira laban sa akin. Ang eskandalo na kanyang nilikha ay nagdulot na lumayo ang mataw sa kalapit na mesa ng may mga ekspresyon ng pagdisaprobahan at pagkamangha. Ang maskarangang mabuting lalaki ay ganap ng nahulog, inilalantad ang isang manipulatibo at mapang-abusong profile. Lumingon ako sa kanyang mga magulang, at ngayon, Nanay Nena, Tatay Ricky, nananatili pa ba kayong sa posisyon na ako ang materialistiko at hindi kontroladong tao mi kwento? Si Nanay Nena ay hindi makapagtayo ngang sagot. Ang kanyang mamata ay napunong nga luha ang kahihiyan. Si Tatay Ricky ay ibinaba ang ulo, pinisil ngang kahihiyan ng maaksyon ng anak, malinaw doon ng harapan ng kagalang-galang na pamilya na lubos nilang pinahahalagahan sa lipunan ay nagpunta na. Tumingin si Ligaya sa akin ng may tahimik na hesto ng mutual na suporta at tinapos. Hindi siya naghahanap ng kasama para magtayong buhay. Naghahanap lamang siya ng isang tahimik at masunuring pinagmumula ng pondo. Sinubukan ni Andres na sulong patungo kay Ligaya ng may naguguluhang mukha, ngunit agad akong naktayo at namagitang matibay, panatilihin ang distansya. Kung gagawin mo ang isa pang hakbang o subukang gumawa ng anumang agresibong kilos dito, agad akong tatawag sa seguridad ng mall at i-report namin ang kaso sa pulisya. Huminto siya. Ang dibdib ay humahangos ng galit. Alam na wala na siyang anumang kapangyarihan ng pananakot sa lugar na iyon. Tiningnan ko siya ng isang huling pagkakataon at sinabi ang pangungusap na definitibong naksara sa kabanatang iyon. Hindi mo ako naiwala dahil sa bag, Andres. Naiwala mo ako dahil sa iyong sariling karakter at mga kasinungalingan. Tila walang lupa siya. Si Nanay Nena ay tahimik na umiyak sa mesa habang si Tatay Ricky ay hawak ang bisig ng asawa. Nagpapababa ang boses, umalis na tayo rito. Naktayo sila nang walang tumingin sa kahit sino at dali-daling lumabas sa lugar. Sinundan sila ni Andres, mabibigat ang mahakbang at nakababa ang ulo. Kinolekta ni Ligaya ang kanyang dokumento, nakipag-handshake sa akin ng matibay bilang tanda ng paggalang at umalis. Sa paglabas sa coffee shop ng araw na iyon, hindi ako nakaramdam ng euforia ng tagumpay. Naramdaman ko lamang ang malalim na pagod na halong isang hindi masalitang ginhawa sa pagkakalaya mula sa isang trahedyang kapalaran ng sa tamang oras. Bumalik ako sa aking apartment at natulog ng may kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Ngunit alam ko na ang mareperkusyon ng hapon na iyon ay lalawak pa rin ng kaunting panahon. Kapag ang isang pagtataksil ay nahubaran ng ganon kadefinitibo, ang mga kahihinatnan ay hindi maiwasang kumakalat. Sa loob ng ilang araw, ang madetalyeng pagugali ni Andres at ang marekord na ipinakita ay nagsimulang kumakalat sa makakilala at pamilyang makabilang pani.
Hindi na ako gumawa ng bagong post at pinanatili ang isang reservadong postura, ngunit ang katotohanan ay may sariling lakas. Sa aking opisina, ang pag-ugaling makatrabaho ay dramatikong nagbago. Ang manaktitingin dating sa akin ng may hinala ay nagsimulang magpakitang pagkakaisa. Ang katrabahong dati ay nagpakita sa akin ng mapanhamak na post ay lumapit para humingi ng paumanhin para sa paunang pag-alangan. Naunawaan ko ang kanilang reaksyon. Karaniwan ang mga tao ay natatakot sa pakikilahok sa manahidwaan ng ibang tao hanggang sa ganap na malinaw ang mga katotohanan. Sa katapusan ng linggo na iyon, nalaman ko sa pamamagitan ng isang profesional na kontak na si Andres ay na-dismiss mula sa kanyang posisyon bilang sales manager sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang eskandalo na kinasasangkutan ng pisikal na pag-atake sa mga babae at ang mga akusasyon ng pinansyal na panloloko ay gumawa na ang kanyang pananatili ay hindi na sustainable para sa institusyonal na imahe ng kumpanya. Ang masingil ng mga kreditor ni Andres ay nag-intensify din. Nalaman ko na ang tirahan ng kanyang mamagulang ay madalas na dinalaw ang mga mananakot at mga opisyal ng hustisya. Ang pag-isip sa sitwasyong iyon ay nagbigay sa akin ng kaba. Kung nagpilit ako sa kasal, ang lahat ng pinansyal at sosyal na kawalang katatagan na iyon ay natatabok na sa aking pintuan na direktang nakakaapekto sa buhay nga aking sariling mga magulang. Ang tatlong sampal na iyon ay naging, sa huli, isang masakit ngunit kinakailangang babala. Si Nanay Nena ay tumawag sa akin ng isang huling beses, ilang linggo pagkatapos. Ang kanyang boses ay walang natitirang bakas ang dating kapalaluang, mukhang pagod at malungkot. Chamile, pakiusap. Maaari kang makipag-usap sa mga tao para ihinto nila ang pagkomento tungkol sa bagay na ito. Si Tatay Ricky ay may problema sa kalusugan dahil sa stress at ang sitwasyon sa bahay ay lubhang mahirap. Sumagot ako ng may kalmadang lagayng isip. Hindi ako nagpasimula ng mga sismis at hindi ko pinapakain ang mabulong Nanay Nena. Ipinagtanggol ko lamang ang aking sarili gamit ang katotohanan. Kung naisang nanay na itigil na mga kahihinatnan na makaapekto sa inyong pamilya, iminumungkahi ko na gabayan ninyo ang inyong anak para tanggapin ang kanyang mga responsibilidad ng tapat. Hindi siya sumagot at tahimik na ibinaba ang linya. Nagpadala si Andres nung maikling mensahe sa parehong panahon. Nakuha muna ang gusto mo. Tiningnan ko lamang ito at itinago ang record. Hindi ako nakakuha ng anumang bagay bukod sa pagpapanatiling ng aking integridad at dignidad sa harap ng isang manloloko. Nalaman ko pa nang lumagpas ang panahon na kailangang ibenta ni Andres ang kanyang imported na kotse at ilang personal na ari-arian para bayaran ang bahagi nga naipon na utang kay Ligaya at sa ibang kreditor. Ang kanyang pamilya ay sumuko rin sa anumang pagtatangka ang singil o legal na bantalaban sa akin. Alam na ang paglalantad ng mga bagong katibayan ay magiging mas mapinsala pa para sa kanila. Unti-unti, lumipas ang alikabok. Ang aking profesional at personal na buhay ay muling itinatag ang normal na kurso nito na ginagabayan ng kapayapaan at pagtuon sa aking tunay na mga layunin sa karera. Ilang buwan ang lumipas. Ang pakiramdam nga pagkabalisa na naugnay sa yuktong iyon ay ganap ng nawala, naiwan lamang ang aral. Isang hapon ng Sabado, habang naglalakad sa baywak malapit sa baywak ng Maynila, nakakita ako ng kilalang silweta na dumarating sa kabaliktarang direksyon, si Andres. Malinaw na mas payat siya, suot ang ordinaryong damit at wala ng dating mapalalong mukha. Ang kanyang mata ay tumawid sa akin. Huminto siya ilang hakbang ang layo. Walang galit sa kanyang ekspresyon, malinaw na pagod lamang. Bumubulong siya, halos hindi marinig. Chamil, gumawa akong malubhang pagkakamali. Tumingin ako sa kanya nang walang anumang pakiramdam ngang samangloob o pagnanais ngang paghihiganti. Sumagot ako ng may maingat na tinig. Sa katunayan, Andres, kailangan kitang pasalamatan para sa araw na iyon sa mall. Mukhang nalito siya sa aking pahayag. Kung hindi mo nailantad ang iyong tunay na mukha ng ganun kabrutal sa pamamagitan ng 3 sampal na iyon, malamang ay pumasok ako sa isang mapanira na kasal na nagpapaubos ng aking kalusugan at pinansyal na kalayaan.
Ang pag-atakeng iyon ay ang presyong binayaran ko para masigurado ang aking kalayaan. Tinapos ko. Nanatili siyang tahimik, walang argumento. Niliko ko siya at nagpatuloy ang aking landas, nakatuon lamang sa aking sariling landas sa buhay. Sa pagdating sa bahay, binuksan ko ang aparador at nakatagpo ang bag na katat na naging sanhing buong krisis. Ilang kaibigan ang nagmungkahi na ibenta ko ito para maalis ang masamang alaalang ng panahong iyon. Ngunit nagpasya akong panatilihin ito bilang isang pisikal na paalala ng aking sariling halaga. Kinakatawan nito ang katotohanan na ako ang may-ari ng aking napagpili, ng aking trabaho at ng aking kapalaran. Walang kasal o romantikong relasyon ang nagbibigay katwiran sa pagtatalikod ng sariling dignidad o pagtanggap ng pang-aabuso at pinansyal na kontrol. Ang paglalakbay ng isang babae ay maaring mapaghamong at kung minsan nag-iisa, ngunit walang hanggang mas mainam na tahakin ang isang landas ng may kalayaan at autonomiya kaysa sa magpasailalim sa isang tahanan na itinayo sa pang-api at kasinungalingan.